Hello mga master, welcome back to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, paki-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga master, sabay-sabay po nating pakinggan ang kabanata ngayong araw na ito tungkol sa pagbabalik ng Diyos ng digmaan. Let's go! Kabanata 2321-2340. Kabanata 2321. Mga industriya ng Maya. Ang malupit na katotohanan lamang ang madyay gising sa isang tao mula sa kanyang panaginip. Gusto ni Zoe na matanto ni Levi ang malaking agwat sa pagitan ng kanilang lakas. Kailangan niyang mapilitan sa isang sulok upang harapin ang malupit na katotohanan bago siya magpasya na magtrabaho ng husto at magsanay ng naaayon sa aklat ng teknik na iniwan ng kanyang disipulo. Kung hindi uobra ang pagpapayo o panunuya sa kanya. Ang isang taong may pambihirang kakayahan ay maaaring maging walang magawa sa harap ng isang maliit na problema. Ngayong si Levi ay isang professional leaderboard fighter, kaya niyang lutasin ang karamihan ng mga problema sa kanyang sarili. Bukod pa rito, ang kanyang mga kasamahan at disipulo na mga divine leaderboard na mandirigma ay nagpapanatili sa kanya na ligtas kasama ang kanyang anak na babae, si Forlivia, na isa ring mabigat na mandirigma. Hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa ngayon. Kaya, kayang-kaya niyang manatiling konserbatibo sa halip na mag-isip ng mga paraan upang ipakita ang kanyang lakas. Tanging ang malupit na katotohanan at desperasyon lamang ang mapipilit siyang umunlad. Makalipas ang isang buwan, ipaalam sa kanya ni Zoe ang kanyang lugar at pipigilan ang kanyang mga kasama sa pagprotekta sa kanya. Alam ni Levi ang kanyang kalagayan, na ang Grim Reaper ay naghihintay na makita ang kanyang buhay. Sa ganoong paraan, gagawin niya ang lahat para paraan. Handa siyang talikuran ang lahat ng humahadlang sa kanya. Anyway, isang buwan na lang ang hinihintay ni Zoe. Ma'am, maghihintay ako sa pagdating ng araw. Nakangiting sagot ni Levi. Sa susunod na ilang linggo, ginawa ng magkabilang panig ang kanilang makakaya upang gawin ang kanilang sarili. Nakahanap din ng tahimik na lugar ang mga pamilyang Lopez at Black para sa kanilang solong pagsasanay. Si Asher Dragon at ang iba ay nag-aaksaya ng maraming oras kay Levi pinakabagong. Matapos matiyak na ayos lang siya, agad silang nag-training para bawiin ang kanilang lakas. Gaya ng dati, nag-training si Levi at naghanap ng mga clue. Makalipas ang ilang araw, kinontak siya ni Sammy. Sinabi niya na gumawa ng aksyon ang Maya Industries sa pamamagitan ng pagpapadala ng kanilang mga tauhan sa Triple Group upang kolektahin ang lahat ng data mula sa eksperimento ng halimaw. Gayunpaman, hindi man lang sila nag-iwas ng tingin sa halimaw na nakakulong sa kuta na parang walang interes sa kanila ang halimaw. Pagkatapos ng lahat, pinatay ni Levi ang lahat ng mga halimaw, hindi nagligtas sa kanilang buhay. Kung gusto ng Maya Industries na tingnan ang mga halimaw, si Sammy ay kailangang kumuha ng mga tao para magkaila bilang mga halimaw, ngunit ang una ay walang interes sa kanila. Marahil ang data ay pinakamahalaga sa kanila. Sa palagay ko nakuha nila ang data para sa eksperimento ng halimaw ay isang mahusay na tagumpay. I believe they'll take action soon, ulat ni Sammy. Pareho rin ang ideya ni Levi. Parang ang Maya Industries ay kumikilos na parang Lab of Gods ngayon. Bagamat walang matibay na ebidensya na nagpapatunay na may kaugnayan ang Maya Industries sa Lab of Gods, may iba pang mga pahiwatig na nag-uugnay sa kanilang dalawa. Pagkatapos ng lahat, sila ay masyadong magkatulad. Sa totoo lang, pinagkukumpara ni Levi ang Maya Industries at Lab of God kamakailan, dahil walang development sa investigasyon. Matapos marinig ang sinabi ni Pedro, natitiyak niyang may higit pa sa kwento kaysa sa nakita ng mata. Gumagamit ang Maya Industries ng Triple Group para mag-eksperimento sa mga nakamutate na zombie, kaya dapat may ibig sabihin iyon. Malinaw, hindi lang ang Triple Group. May kontrol ang Maya Industries sa maraming puwersa, at isa lamang sa kanila ang Triple Group. Dahil sa malawak na impluwensya ng Sacred Organization at ng mga makapangyarihang stakeholder na bunga nito, natuklasan ni Levi na ang proyekto ay mahalaga sa Maya Industries.
Sila ay dapat na gumugol ng maraming pagsisikap dito, ngunit hindi ito sigurado kung tungkol saan ang lahat. Ngayong nagbigay si Sammy ng ilang update, naisip ni Levi na posible na iyon. Tama, titingnan ko kung ano ang susunod na gagawin ng Maya Industries. Pagkatapos ay inutusan ni Levi ang sagradong organisasyon at ang mga puwersang kaanib ng sagradong organisasyon na bigyang pansin ang bagay na ito. Makalipas ang ilang araw, naglabas ng balita ang Maya Industries na ikinagulat ng buong mundo. Ang mundo ay sumabog sa isang siklab ng galit sa lalong madaling salita ay lumabas. Hindi maitago ni Zoe, Asher Dragon, Floyd, at lahat ng pananabik. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2322. Mawalan ng lahat ng pag-asa. Hindi lang sila, dahil naalarma rin ang iba't ibang puwersa at mandirigma sa buong mundo. Ang mga nag-iisa sa pagsasanay ay agad na umalis sa kanilang pagsasanay. Ito ay dahil naglabas ng balita ang Maya Industries na maglulunsad sila ng Tournament Challenge. Ang Tournament Challenge ay para sa mga fighters na natigil. Mapapabuti nila ang kanilang husay sa pakikipaglaban dito. Sa katunayan, ang nakaraang Tournament Challenge ng Maya Industries ay nakakatulong sa maraming tao na nagpahayag ng kanilang lakas. Maging si Asher Dragon at ang iba pa ay lumahok sa Tournament Challenge na ginanap ng Maya Industries dati. Ang hamon sa tournament ay mahirap, at ang mga kalahok ay malamang na mawalan ng buhay, ngunit ang mga nakaligtas ay lalakas. Pagkatapos ng lahat, ang pinakamabilis na paraan upang gawin ang sarili ay ang makilahok sa isang aktwal na labanan. Ngayong nakuha na ang lahat ng lakas nila mula sa mga crash course, pagkatapos ng ilang round ng mga hamon, ang lakas nila ay bumuti ng husto. Pinakamahalaga, ang hamon ng tournament ng Maya Industries ay mahusay na ginawa. Ginamit nila ang pinakabagong mga teknolohiya upang lumikha ng lahat ng uri ng mga hamon, pagtaas ng mga kasanayan sa depensa, mga kasanayan sa pag-atake, parehong mga kasanayan sa depensa at pag-atake, at maging ang mga kasanayan sa pagpatay. Maaari silang gumawa ng mga bagay na lampas sa pinakamataas na imahinasyon ng isang tao. Ang mga nagnanais na dagdagan ang isang partikular na kasanayan o komprehensibong kasanayan ay maaaring makamit iyon sa pamamagitan ng pagsali sa hamon ng torneo ng Maya Industries. Sa nakalipas na 3 taon, ang Maya Industries ay naglabas lamang ng Tournament Challenge noong unang nagsimula ang bagong panahon. Noong una, walang nag-abala sumali. Ito ay pagkatapos lamang na may makamit ang tagumpay na ang iba ay nagsimulang dumagsa sa Maya Industries upang makakuha ng pwesto. Noon, mabilis na umahan si Asher Dragon at ang kanyang club sa mga ranggo. Bukod sa kanila, ang karamihan sa mga manlalaban sa Divine Leaderboard ay bumuti ng husto pagkatapos sumali sa hamon. Si Zoe ay lumahok din sa hamon ng torneo at nadagdagan ang kanyang lakas. Kaya, pagkatapos marinig ang tungkol sa bagong hamon sa torneo, lumabas si Zoe sa kanyang nag-iisang pagsasanay ng walang pag-aalinlangan. 3 buwan lang ang itinagal ng Tournament Challenge noon, kaya hindi man lang makakasali ang lahat kahit na gusto nila pagkatapos ng period. Sila ay naghihintay para sa Maya Industries upang makabuo ng isang bagong hamon sa tournament. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas, natupad ang kanilang hiling. Ang bagong hamon sa tournament ay mas malakas kaysa dati. Kaya, ito ay perpekto para sa mga mandirigma na gustong makakuha ng higit na lakas. Matapos marinig ang balitang iyon, napangiti si Levi. Sa wakas, ipinapakita na nila ang kanilang tunay na kulay. Alam ko kung ano ang tungkol sa Tournament Challenge. Nahulaan niya na gagamitin ng Maya Industries ang mga mutated zombies sa pagkakataong ito sa pamamagitan ng paggawa sa kanila ng pakikipaglaban sa mga challenger. Agad na kinontak ni Levi si Sammy, ganoon din ang nasa isip. Malinaw, ang hamon sa kapaligiran ay magsasangkot ng mga mutated na zombie. Gayunpaman, walang nakakaalam ng dahilan sa likod ng setting na ito. Alinmang paraan, ang mga detalye ay malalaman lamang kapag nagsimula ang hamon sa kapaligiran. Kahit na hindi ko sinasang ayunan ang maraming bagay sa bagong panahon, katotohanan na sasabihin, mayroon silang sapat na karanasan sa aktwal na labanan. Tumanggo si Levi. Bagamat gumamit ng mga shortcut si Asher Dragon at ang iba pa upang pahusayin ang kanilang lakas, lumahok sila sa iba't ibang mga aktwal na epekto at mapanganib na labanan.
Nararapat silang makatanggap ng papuri sa kanilang ginawa. Ang hamon sa torneo na inihanda ng Maya Industries ay magsisimula ng 3 araw sa isang katutubong kagubatan na nasa gitna ng Adron. Ang pagpaparehistro ay bukas na ngayon. Sabay-sabay, gumuho ang mundo. Nagmamadali ang lahat para irehistro ang kanilang mga pangalan para sa tournament challenge. Nang abala si Levi sa pag-iisip tungkol sa dahilan sa likod ng challenge sa tournament ng Maya Industries, lumapit sa kanya si Zoe at ang kanyang mga kasama. Bakit ka nandito? Nagulat siya sa biglaang pagsulpot ng mga ito. Maghanda. Sasali tayo sa hamon na inorganisa ng Maya Industries. Wala ka pang 1 buwan na natitira para lampasan ako, kaya ang tanging paraan ay makibahagi sa isang malupit na pagsasanay tulad nito, paliwanag ni Zoe. Ang hamon sa torneo na ito ay magbibigay daan kay Zoe na dagdagan ang kanyang lakas at gawing malulong si Levi sa kawalan ng pag-asa matapos mapagtanto kung gaano siya kaina bago matapos ang napagkasundoan na oras. Nakipag-usap siya kay Asher Dragon at sa iba pa, at nakaisip siya ng ideya na iwanan si Levi ng mag-isa pagkatapos nilang makapasok sa katutubong kagubatan. Mababawi lang siya kapag nakaramdam siya ng pananakot. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2323. 1/3 ng mga puwersa ay umalis. Malalaman lang ni Levi kung gaano siya kaina at walang magawa kapag napipilitin siya sa isang sulok. Ang kanyang lakas ay hindi sapat upang matiyak ang kanyang kaligtasan, lalo pat protektahan ang ibang tao. Matapos mapagtanto ni Levi na hindi siya sapat na malakas, susuko siya sa nakaraan at tatanggapin ang mga bagong bagay mula sa bagong panahon upang mabilis na lumikha ng kanyang lakas. Kaya naman, agad silang tinipon ni Zoe para sa isang talakayan matapos mailabas ang balita ng hamon. Nagpasya ang lahat na ito ay isang magandang plano. Kailangan nilang isama si Levi sa tournament challenge. Kailangan mong pumunta. Wala kang choice. Sasama na rin si Evie. Sigurado ka ba sa desisyon mong hindi pumunta? Bulalas ni Zoe. Actually, binalak ni Levi na alamin kung ano ang totoong plano ng Maya Industries. Ang pinakamagandang paraan ay ang pumasok at gawing target ang kanyang sarili upang malaman ang katotohanan. Nag-iisip si Levi kung paano iyon gagawin nang dumating sila at binigyan siya ng solusyon. Lahat tama. Sasali ako sa tournament challenge. Anunsyo niya. Masayang tumango ang lahat. Sige, maghanda. Aalis na tayo ngayon. May naisip si Levi nang itanong niya, siya nga pala, marami bang tao ang nagparehistro para makilahok sa hamon sa pagkakataong ito? Ano, boss? Hayaan mong sabihin ko ito sa ganitong paraan, bukod sa mga nangungunang 10 manlalaban ng Divine Leaderboard, ang iba pang 1,000 mandirigma ng Divine Leaderboard at 10,000 manlalaban ng Provisional Leaderboard ay nagparehistro ng kanilang mga pangalan. Kasama ang iba pang mga manlalaban, mayroong kahit 10,000 kalahok. Sa pagtatapos, halos lahat ng above average na manlalaban sa mundo ay sasali. Marami rin ang mga elite fighter. Siguradong malaki ang pagbabago ng mga rangkang sa Divine Leaderboard at Provisional Leaderboard. Ang lahat ay sabik na makilahok sa hamon ng torneo. Gusto nilang pataasin ang kanilang lakas at ranggo sa Divine Leaderboard. Halos lahat ng manlalaban sa mundo ay sasali. Kumunat ang noo ni Levi at hinawakan ang panga. Ibig sabihin, makakalap ng impormasyon at datos ang Maya Industries ng halos lahat ng manlalaban sa mundo. Alam nila ang mga kakayahan at talento ng mga mandirigma. Ang mga kalakasan at kahinaan ng bawat isa ay malalantad sa Maya Industries. Ang hamon sa kapaligiran na kanilang inihanda ay makokontrol sa halos lahat. Iyon ay isang nakakatakot na pag-iisip. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong nakakakilala sa mga mandirigma sa loob ng labas ay madaling matarget sila. Kung magkakaroon ng labanan, tiyak na mawawalan ng buhay ang mga mandirigma. Sa ngayon, halos mahulaan na ni Levi kung ano ang hinahabol ng Maya Industries. Ang dahilan kung bakit nila inilagay ang mga mutated zombies sa katutubong kagubatan ay upang sanayin ang mga mandirigma at makakuha ng sapat na impormasyon tungkol sa mga kahinaan at lakas ng mga mandirigma. Ang lahat ng ito ay isang pamamaraan. Ang isang kakilakilabot sana. Lalong na-curious si Levi at nagpas siyang magtungo doon para makita mismo. Bago iyon, may kailangan siyang gawin. Nang ang lahat ay abala sa pagpaparehistro upang makilahok sa hamon sa torneo, ang mga manlalaban mula sa iba't ibang puwersa,
kabilang ang Kings, ay nag-anunsyo na authorized na sila sa hamon sa torneo. Isang katlo ng mga puwersa ang nag-anunsyo na hindi sila sasali sa hamon sa tournament. Nag-relay si Levi ng mga utos na ang bawat puwersa at manlalaban na kaanib sa sagradong organisasyon ay mga umatras bago mahuli ang lahat, dahil ayaw niyang malaman pa ng Maya Industries ang tungkol sa kanila. Ang balita ng isang katlo ng mga puwersang umatras sa hamon ng torneo ay sapat na nakakagulat. Walang alinlangan, nabigla ito sa lahat. Gayunpaman, alam ng ibang puwersa na ang sagradong organisasyon ang gumawa ng desisyong iyon. Normal para sa misteryosong puwersa na gumawa ng ganoong desisyon, dahil walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa isip ni Emperor. Dahil ang Dark Emperor ay unang nireranggo sa Divine Leaderboard, walang magtatanong sa kanya. Nako, wala silang ideya na si Levi na ngayon ang bagong Dark Emperor. Matapos may handa ang lahat, umalis sila patungo sa katutubong kagubatan sa Adron. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2324. Ang malupit na hamon sa tournament. Sa pagkakataong ito, kahit halos 1/3 ng mga challenger ang huminto, mayroon pa ring humigit kumulang 20,000 challenger na natitira. Magandang balita iyan sa amin. Kung mas maraming tao ang umatras, mas mahirap at kawili-wili ang hamon. Makikinabang lamang ito sa ating pagsasanay. Oo naman, kapag nakaharap tayo sa isang balakid, at may kaunting mga challenger na naroroon, tiyak na tataas ang antas ng kahirapan. Di nagtagal, nakatanggap sila ng balita na ang lahat ng manlalaban kay Archulea ay hindi sasali sa hamon sa torneo. Nataranta ang lahat, matapos matuklasan ni Archulea ang material sa dagat, nalaman ng mundo na maraming mandirigma sa bansang iyon. Pero bakit tumanggi silang makibahagi sa hamon? Walang nakakaalam na lahat ng iyon ay kay Levi. Sa pagpunta sa venue, alam ni Levi ang tungkol sa mga patakaran ng challenge sa tournament. Sa sandaling magsimula ang kaganapan, ang Maya Industries ay hindi mag-aalok ng anumang tulong sa mga kalahok. Taliwas sa karanasan sa kuta na inorganisa ng Triple Group, kung saan bumukas ang bawat oras para makaalis sa lugar ang mga nagsisi sa kanilang desisyon o masyadong mahina para magpatuloy, si Maya. Ang hamon sa tournament ng mga industriya ay ibang bagay sa kabuuan. Sa sandaling makapasok ang isang kalahok, wala nang ibang paraan palabas. Walang makapagligtas sa kanya. Nagsisi man siya at gustong umalis, ang tanging paraan ay ang ipaglaban ang kanyang paraan. Isa itong malupit na hamon. Malalim ang iniisip ni Levi. Marahil ay gustong patayin ng Maya Industries ang lahat ng nangunguna manlalaban ng sabay-sabay sa halip na mangolekta ng impormasyon. Ang unang hamon at hamon na ito ay konektado sa anumang paraan. Ano man ang mangyari, kailangan niyang makibahagi sa tournament challenge para malaman ang katotohanan. Hindi niya maiwasang ikumpara muli ang Maya Industries sa Lab of Gods. Pagdating nila sa harap ng katutubong kagubatan sa Adron, marami na ang naghihintay doon. Nakita ni Levi ang maraming pamilyar na mukha, marami sa kanila ang kanyang mga karibal. Nang makita si Levi dito, nagsimulang mag-usap ang kanyang mga karibal na kitilin ang kanyang buhay sa gitna ng tournament challenge. Sa sandaling magsimula ang hamon sa torneo, hindi siya mapoprotektahan ni Asher Dragon at iba pa sa lahat ng oras. Kaya, ito ang perpektong pagkakataon para maalis si Levi at madagdagan ang kanilang lakas. Kaya nilang pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Bukod dito, narinig ng ilan sa kanila ang tungkol sa plano ni Zoe na may iwan si Levi mag-isa sa katutubong kagubatan upang itulak siya sa gilid ng desperasyon. Kung totoo iyon, magkakaroon sila ng maraming pagkakataon upang may sigawa ang kanilang plano. Si Zoe at ang iba pa ay natuwa nang marinig na maraming tao ang nagpasya na puntiryahin si Levi. Kung tutuusin, mas desperado ang kanyang sitwasyon, mas madali para sa kanya na matanto na hindi siya sapat. Siyempre, protektahan din nila si Levi sa pamamagitan ng pagpapakita kapag siya ay na-corner. Tanghali, nakamit na nila ang kanilang layunin. Gagawin nila ang kanilang makakaya upang matiyak na makakalabas si Levi ng buhay. Daddy, Mommy, maya-maya, dumating na si Forlivia. Pagkatapos ng kanyang pinagdaanan, ang kanyang figure ay mukhang kaakit-akit at galante. Ang kapangyarihan niya ngayon ay sadyang nakakatakot. Gaya ng dati, palihim siyang sinundan ng mga matatanda. Evie, halika.
Mayroon akong sasabihin sa iyo. Hinayla ni Zoe si Forlivia sa tabi. Pagkatapos ay isiniwalat niya kay Forlivia ang plano tungkol kay Levi, umaasang layuan siya ng kanyang anak sa halip na makialam sa kanilang plano. Kaya pagkatapos makapasok sa katutubong kagubatan, pumunta ka sa abot ng iyong makakaya at iwanan mo kami. Pipigilan mo lang ang daddy mo sa pag-asenso kung mananatili ka sa kanya. Sa wakas ay nagkakaroon tayo ng pagkakataong gawin ito. Huwag kang mag-alala, dahil magpapakita kami upang iligtas siya kapag siya ay nasa panganib. Paliwanag ni Zoe. Tumanggaw si Forlivia. Sige, nakuha ko, Mami. Maaari kang humingi ng tulong sa anumang oras, Mami. Mas malakas na ako ngayon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2325. Baka wala akong oras para iligtas ang lahat. Hindi nagtagal, dumating ang isa pang grupo ng mga lalaki at agad na lumapit kay Levi. Sila pala ay si Mace at ang iba pang mga Divine Leaderboard Fighters mula sa Triple Group. Nandito rin sila para sa karanasan. Bagamat natakot sila nang makita si Levi, lumapit pa rin sila upang batiin siya. Walang pinaghihinalaan ang relasyon sa pagitan ng Triple Group at Levi. Oh, tama, may mensahe si MS. Sammy Lanheim para sa iyo. Nagawa na niya ang paghahanda at babantayan niya ang Maya Industries sa lahat ng oras. Ito ang microchip para makontak mo siya. Maingat na iniabot ni Mace ang microchip na ibinigay sa kanya ni Sammy kay Levi na hindi nakikita ng lahat. Clueless si Levi sa totoong layunin ng Maya Industries, kaya kailangan niyang magbabantay sa labas pagkatapos niyang makapasok sa katutubong kagubatan. Siyempre gagamitin niya ang Sacred Organization para subaybayan ang Maya Industries. Gayunpaman, kailangan din niya ng isang especially iya sa loob ng Maya Industries. Ang pinakamagandang especially iya ay walang iba kundi ang Triple Group. Handa na si Sammy na simulan ang kanyang misyon. Manam, okay, nakuha ko. Kapag nakapasok na tayo, pwede kayong lumapit sa akin anytime kung may problema kayo, sabi ni Levi sa kanila. Kung tutuusin, ayaw niyang mawala si Sammy sa kanyang mga nasasakupan. Nagpasya siyang protektahan si Mace at iba pang mga mandirigma. Sige, si Mace at ang iba ay tumanggaw ng husto. Nangako ang big shot na ito na protektahan tayo, kaya ibig sabihin ay iiwanan natin ang hamon sa tournament. Nang dumating ang lahat, oras na para magsimula ang hamon. Ang mga mandirigma ay ipapadala sa mga tiyak na lokasyon batay sa kanilang mga hamon. Ang ilang mga hamon ay higit sa pag-atake, at ang iba ay higit pa sa pagtatanggol. Malakas si Zoe at ang iba pa, kaya pinili nila ang isang hamon na nakatuon sa pag-atake. Ang hamon na kanilang pinili ay nasa pinakamataas na antas, na ginaganap ito ang pinakamahirap na hamon kailanman. Siyempre, ang lahat ng mga arena ay konektado, kaya ang isa ay maaaring makapasok sa isa pang mapaghamong arena nang hindi sinasadya. Halika na, tara na, humakbang ang masa sa katutubong kagubatan. Napakalaki ng katutubong kagubatan sa Adron, kaya kayang tumanggap ng mahigit 20,000 kalahok nang walang anumang problema. Kung ang lahat ng kalahok ay kailangang maghiwa-hiwalay, magkakaroon ng malawak na espasyo sa pagitan ng bawat isa sa kanila. Matapos makapasok sa tinukoy na lugar, agad na iminungkahi ni Zoe, upang madagdagan ang ating kakayahan sa pakikipaglaban, maghiwalay tayo. Nilinggan niya si Levi at sinabing, Levi, dapat mong tapusin ang hamon ng mag-isa. Nag-alinlangan si Levi. Mukhang hindi magandang ideya iyon. Kung magkahiwalay tayo ng landas at may magkagulo, natatakot ako na hindi ako makakarating sa oras para iligtas ka. Nag-aalala siya, dahil nanatiling misteryo ang aktwal na layunin ng Maya Industries. Kung talagang ginagamit nila ang mga halimaw para patayin ang lahat ng manlalaban, magkakaproblema si Zoe at iba pa. Baka makaligtaan kung iligtas ang ilan sa kanila dahil nagkalat na tayong lahat. Ayokong makitang mangyari iyon. Kaya naman, umaasa siyang makakalapit sila sa kanya. Sa ganoong paraan, mailigtas niya sila kapag nagkaproblema sila. Nako, iba ang rumahistro ng mga salita niya sa isipan ng iba. Ipinapalagay nila na umaatres si Levi dahil natatakot siyang makatagpo ng panganib ng mag-isa. Sa pagtanggi na manatiling nag-iisa, gumawa siya ng dahilan na hinihiling sa lahat na manatili ng magkasama upang maprotektahan niya sila. Pilit nilang pinipigilan ang kanilang pagtawa.
Sa katunayan, sila ay lubos na nabigo kay Levi, dahil siya ay natakot. Alam niyang mahina siyang magsanay at ang hamon, ngunit pinilit pa rin niyang gamitin ang mga nakaraang pamamaraan sa halip na ng mga pinakabagong bagay. Si Zoe ay nakahinga ng maluwag matapos mapagtantong natatakot si Levi. Ang galing! Makakatulong ito sa kanya na matanto kung gaano siya kaina. Kapag nakatagpo siya ng gulo, bigla siyang namulat. Sa isiping iyon, naging determinado siyang isagawa ang kanyang plano. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2326. How adorable! Hindi. Kailangan nating maghiwalay ng landas para mabilis tayong lumago. Bumaling sa kanyang mga magulang, si Zoe ay nagutos. Tay, Nay, kailangan nyo rin maghiwalay. Mula sa aking nakaraang karanasan, ito ang pinakamabilis na paraan upang madagdagan ang lakas ng isang tao. Ang kanyang mga salita ay tumanggap ng pagsang-ayon mula kay Asher Dragon at sa iba pa. Oo, tanging ang mga may karanasan lamang ang makakaalam na ang pinakamagandang paraan para magkaroon ng mas maraming karanasan ay ang kumpletuhin ang hamon sa tournament ng mag-isa. Ngunit kung ang sino man ay mapunta sa problema, maaari siyang magpadala ng senyales ng pagkabalisa. Maaaring mag-alok ng tulong ang sino mang nasa malapit, mungkahi ni Asher Dragon. Ang lahat ay sumang-ayon na pumunta sa magkahiwalay na paraan. Hindi ako sang-ayon. Masyadong mapanganib para sa lahat na kumpletuhin ang hamon ng mag-isa. Baka wala akong sapat na oras para iligtas ang lahat. Mariin na umiling si Levi. Sa sandaling iyon, humagalpak ng tawa si Sean at ang iba pa. Levi, oh Levi, natatakot ka sa walang kwenta, tama. Gusto mong manatili kami sa iyo at protektahan ka, hindi ba? Tumingin sa iyo, may sapat ka bang kakayahan para protektahan kami? Halatang takot ka. Lumabas ka na ngayon, walang magpoprotekta sa iyo dito. Oo, kung natatakot ka, umalis ka kaagad. Walang pumipigil sa iyo na umalis. Sinimulan nilang libakin si Levi, at marami pa nga ang humiling kay Levi na umalis. Hindi, nandito siya para mag-training. Hindi siya pwedeng umalis, giit ni Zoe. Sige, kung ganoon, may death wish siya. Si Sean at ang iba ay tumalikod at humakbang palayo. Naiinis sila sa paraan ng pagmamalaki ni Levi sa kanyang mga kakayahan. Mula sa sandaling ito, maghiwalay na tayo. Anunsyo ni Zoe. Bumantong hininga si Levi. Sige, I'll try my best para protektahan ang lahat. Hindi ako makakalayo dahil kailangan ko silang protektahan sa lahat ng paraan. Kalimutan mo na, tila wala akong ibang magagawa kundi ang gumawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon. Kung kinakailangan, maaari akong humingi ng tulong sa Sacred Organization. Anyway, I've asked Death Demon to arrange a group of fighters outside. Dapat nilang bantayan ang mga aksyon ng Maya Industries at tumungo upang iligtas ang mga buhay kung kinakailangan. Kaya lang, si Levi mismo ang pumasok sa katutubong kagubatan. Gayunpaman, binantayan niya si Zoe at iba pa ang nakakalat sa paligid niya. Naramdaman niya ang lokasyon niya, at iyon ay isang kasiya siyang sorpresa sa kanya. Hindi naman kalayuan sina Zoe at ang iba pa. Naglilibot sila sa akin. Ang pinakamalaki ay sina Kirin at Floyd, na wala pang 100 milya ang layo. Mas close pa yung iba. Si Zoe ay nasa 30 milya ang layo, at ang iba ay nakakalat sa paligid ng 30 hanggang 100 milya ang layo mula sa akin. Matapos maramdaman ang lokasyon, ngumiti si Levi. Sa wakas ay napagtanto na niya kung bakit nagpumilit si Zoe at ang iba pa na dinadala niya dito. Gusto nila akong pilitin sa isang sulok. Kapag napagtanto ko na ang aking mga diskarte ay walang silbi, ibibigay ko ang mga ito at sanayin ang mga pinakabagong pamamaraan. Iyon ang dahilan kung bakit pinilit nilang maghiwalay ng landas ngunit nanatiling malapit sa akin. Tingnan kung paano sila nakakalat sa paligid ko sa isang protection na bilog. Bagamat gusto nilang makaramdam siya ng kawalan ng kakayahan na hindi siya sapat na lakas para talunin ang kalaban ng mag-isa, nais nilang matiyak na ligtas siya. Gaano kaganda. Natawa si Levi sa naisip. Kahit na sila ay malupit sa kanya, sa katunayan ay sinusubukan nilang protektahan siya. Sa isang paraan, makikinabang din ito kay Levi. Mas madali para sa kanya na protektahan si Zoe at iba pa, dahil wala pang 100 milya ang layo nila sa kanya. Kung may nasangkot sa gulo, makakarating siya kaagad.
Ngunit kung malayo sila, maaaring hindi siya dumating upang iligtas sila sa oras. Kaya naman, nakahinga siya ng maluwag. Sa pamamagitan nito, maaari siyang tumuon sa kung ano ang kailangan niyang gawin, alam kung ano ang nasa isip ng Maya Industries. 20,000 mandirigma ang nagmarcha patungo sa katutubong kagubatan. Ang hindi alam at presensya ay naghihintay sa kanila. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2327. Killing Spree. Sa pagkakataong ito, napagtanto ng lahat na iba ito sa nakaraang tournament challenge. Tanghali, maaari silang pumili ng anumang hamon na gusto nilang dagdagan ang kanilang sariling lakas. Sa pagkakataong ito, random ang lahat. Hindi mahalaga kung anong hamon ang pinili ng isa, dahil makakaharap pa rin ang isa sa parehong hamon at pagbabante ng iba. Ang mga mahihinang individual ay maaaring magkaroon ng parehong banta gaya ng mas malakas na mga individual. Kaya, ang hamon ay ganap na random. Ang bawat isa ay may parehong pagkakataon na tumakbo sa panganib. Talagang may katuturan ito, dahil walang paraan na makokontrol ng Maya Industries ang bawat detalye kapag sila ay isang napakalaking katutubong kagubatan. Walang pakialam ang mga elite fighters, dahil nandito sila para makaranas ng mga mapanganib na sitwasyon. Ang mas mapanganib, mas mabuti. Gayunpaman, ang mga mahihinang individual ay maaaring hindi makalabas ng buhay sa katutubong kagubatan. Iyon ay isang malupit na katotohanan. Ito ay hindi sariling damdamin ni Levi, dahil lahat ng pumasok sa katutubong kagubatan ay nakadama ng parehong bagay. Ang hamon na ito ay iba sa mga nakaraan. Napaisip si Levi habang pinagmamasdan ng mabuti ang paligid. Hindi niya maihayag ang kanyang aktwal na lakas sa ngayon, dahil maaaring ang Maya Industries ay ang love of gods. Kailangan niyang maging mas maingat sa ilalim ng mga pangyayari. Sigurado ka ba sa lokasyon ni Levi? Oo, 70 kilometro ang layo niya sa aming timog silangan na direksyon. Sige, pumunta tayo doon at patayin si Levi ngayon din. Sinasabing mas marami ang buhay niya kaysa pusa. Tingnan natin kung paano siya makakatakas sa pagkakataong ito. Ang grupong ito ay binubuo ng higit sa 800 mandirigma na natalo ni Levi noong nakaraan. Kanina pa nila pinag-uusapan kung paano papatayin si Levi bago sila tumuntong sa katutubong kagubatan. Ang una nilang ginawa sa katutubong kagubatan ay ang paalisin ni Levi. Bilisan mo, alis na tayo. May mga taong nagpoprotekta kay Levi. Kalahati sa atin ay dapat harapin sila, at ang bahagi ay kukuha ng buhay ni Levi. Sumugod ang mga mandirigma sa direksyon ni Levi. Hindi nila alam na naramdaman na ni Levi ang kaguluhan ng una nilang simulan ang kanilang diskusyon. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Mukhang maraming tao ang nagsisikap na magdulot ng higit pang gulo dito. Nang makalapit ang grupo ng mga manlalaban, naramdaman ni Zoe, Asher Dragon, at iba pa ang kanilang presensya. Dahil gusto nilang pilitin si Levi sa isang sulok, pumikit sila sa mga bagong dating. Imbes na pigilan sila, umiwas sila. Di bale basta nasa paningin nila si Levi. Tumitig sa malayo si Zoe at nananjes, sana malakas ka para pilitin siya sa isang sulok para matanto niya kung gaano siya kaina. Hindi nagtagal, nalampasan ng mga manlalaban si Zoe at iba pa. Ilang minuto lang ay napalibutan na nila si Levi. Levi, sa wakas nasa kamay ka na namin. Hindi ka na makakatakas this time. Sila'y nagbunyi na parang siya ang biktima. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Iwanan mo akong mag-isa. Napasimangot si Levi. Damn it, may death wish ka. Lahat, patayin natin siya. Ang mga salita ni Levi ay matagumpay na nagalit sa lahat, at tumakbo sila papunta sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Pinaikit ni Levi ang kanyang mga mata nang biglang nagbago ang hangin sa kanya. Boom! Sa isang suntok, nagpakawala siya ng napakalaking puwersa na pumutok sa isang manlalaban na nireranggo sa paligid ng daan sa Divine Leaderboard. Nang walang pagpapakita ng anumang awa, ipinagpatuloy niya ang pagdurog sa kanyang mga karibal mula sa nakaraan. Boom! Boom! Nagpakawala siya ng suntok na nagpalipad sa mga lalaki. Umalangaw-ngaw sa katutubong kagubatan ang matinis na iyak, tulad ng sa baboy na kinakatay. Malapit nang mabaliw ang mga lalaki, dahil hindi nila naisip na magiging ganito kalakas si Levi. Kung alam nilang ganito siya kakaya, hindi sana siya nagalit. O hindi, may mali.
Kailangan nating pumunta doon kaagad. Naduraj ang puso ni Zoe. Siya ang unang sumugod sa eksena. Nagmamadaling sumunod ang iba sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2328. Walang ideya kung gaano kalakas ang iyong asawa. Napakaraming manlalaban. Kahit na napilitan si Levi sa isang sulok, maaaring mawala ang kanyang buhay sa isang segundo. Sa pagtanggi na magkaroon ng trahedya, pumunta sila roon nang marinig ang kaguluhan. Sa ngayon, si Levi ay nasa isang killing spree. Hindi niya papakawalan ng madali ang kanyang mga kaaway. Natigilan ang mga lalaki. Hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataon na humingi ng awa, dahil masyadong mabilis si Levi. Siyempre, tiniyak ni Levi na walang surveillance camera o mga tagalabas sa malapit bago niya pinakawalan ang kanyang aktwal na lakas. Pumalakpak. Ang huling tao ay bumagsak, at ang lahat ng 800 mandirigma ay tumigil sa paghinga. Wala kahit isang tao ang nakaligtas sa pagsubok. Tulog, tutok, tutok. Sa sandaling iyon, umalangaw-ngaw ang mga yabag nang dumating ang isang grupo ng mga tao bago si Levi. Hindi si Zoe at ang barkada niya. Sa halip, si Mace iyon at mahigit 100 lalaki mula sa triple group. Sa kasalukuyan, mukhang pagod na pagod sila. May dugo sa kanilang mga mukha, at ang kanilang mga damit ay punit-punit na parang katatapos lang ng isang kakila-kilabot na labanan. Malinaw na nahaharap sila sa isang hamon sa katutubong kagubatan. Nandito sila para magsumbong sa akin pagkatapos may natuklasan. Maestro, ako. Napahinto si Mace bago lumabas ang mga salita sa bibig niya, dahil dumating na si Zoe at iba pa. Ang Asher Dragon at ang iba pa ay sapat na matulin upang sumugod sa eksena sa pinakamaikling panahon na posible. Boss, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong nila. Ngumisi si Levi. Ayos lang ako. Patay silang lahat. Dama po ang tingin ng lahat sa mga bangkay na nakakalat sa lupa. Nabibilang sa. Iyon ang mga katawan ng mga lalaki na sinadya nilang madaanan ilang sandali ang nakalipas. Ang dugo sa katawan ni Levi ay nagpapakita na nasangkot siya sa matinding away kanina. Gayunpaman, napansin din nila ang mga punit-punit na damit at dugo kay Mace at sa kanyang mga tauhan. Agad nilang ipinagpalagay na si Mace at ang kanyang mga tauhan ang pumatay sa mga karibal ni Levi. Napakaswerte ni Levi. Bakit may dumating para iligtas siya? Dahil ang triple group ay chummy kay Levi, naisip nila na ang Divine Leaderboard Fighters, na kinabibilangan ni Mace at ng kanyang mga tauhan, ay dumating upang iligtas siya noong siya ay nasa problema. Nako, na-misunderstood na naman nila ang sitwasyon. Si Mace at ang kanyang mga tauhan ay nabahiran ng dugo mula sa magkaibang labanan. Bumagsak ang mukha ni Zoe. Sinadya niyang hinayaan ang gulo na dumating kay Levi para magkaroon siya ng katinoan, ngunit iniligtas siya ni Mace at ng iba pa at sinira ang kanyang plano. Oh, ito ay mahirap. Bakit lahat gustong iligtas si Levi? Buti na lang at pinaalis ko si Evie. Kung hindi, siya ang unang magliligtas sa kanyang daddy. Ginoo, Miss Schwartz, pwede ba kitang makausap ng pribado? Hiling ni Zoe. Laming-galinga si Mace sa paligid at tinanggap ang pahintulot ni Levi bago siya sumagot, okay. At sinundan si Zoe sa tabi. Ipinaliwanag ni Zoe ang kanyang plano kay Mace, at ang huli ay halos lumuwa ng dugo sa galit. Protektahan siya. Hindi makapaniwalang tanong niya. Pinoprotektahan ko si Levi. Hindi man lang ako ang kakampi niya. Siguradong baliw siya. Matapos masaksihan kung paano pinatay ni Levi ang mahigit 10,000 mutated zombie sa isang pagkakataon, hindi maisip ni Mace kung gaano kalakas si Levi. Gayunpaman, isang bagay ang natitiyak niya, si Levi ay tiyak na ang tanging tao na nakamit ang gayong tagumpay sa buong kasaysayan. Oo. Mula sa sandaling ito, mangyaring itigil ang pagprotekta sa kanya. Kahit mamatay siya, iwasan mo. Please, kung hindi siya makalusot, mas gugustuhin kung mamatay siya kaysa manatiling buhay, pakiusap ni Zoe. Protektahan siya. Nagbibiro ka ba? MS. Lopez, hindi mo ba alam kung gaano siya kalakas? Ganti ni Mace. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2329. Ang mga halimaw ay bumalik. Siyempre, asawa ko siya, kaya alam ko ang lawak ng tatlong kakayahan niya. Siya ay mas malakas kaysa sa taong siya ay taon na ang nakakaraan,
ngunit iyon ay pinapagana lamang na siya ay nireranggo sa paligid ng 6,000 sa pansamantalang leaderboard. Sambit ni Zoe. Bago ihayag ni Mace na pinatay ni Levi ang mga bangkay na nakahandusay sa lupa, nakiusap si Zoe, "Pakiusap." "Sige, kung ganoon." Sumuko naman si Mace dahil nagmamadali siyang ipaalam kay Levi ang nakasalubong nila kanina. Nang bumalik si Zoe, napansin niya kung gaano ka-relax si Levi. Maliwanag, ang nakaraang laban ay hindi siya pinilit sa isang sulok. Kasalanan ni Mace ang lahat. "Halika, lahat, maghiwalay na tayo ng landas," deklara niya. "Ms. Lopez, kailangan kong makausap si Mr. Garrison. Aalis na ako pagkatapos nito." Pagkaalis ni Zoe at ng iba pa, lumapit si Mace kay Levi at sinabing, "Mr. Garrison, nakilala namin ang mutated zombies. Tama ako, pero dapat nasa ilalim ng kontrol ng Maya Industries ang mutated zombies, di ba?" Tanong niya. Sagot ni Mace, "Hindi ako sigurado, pero nakasuot ng armor at helmet ang mga mutated zombies. Kung hindi natin alam ang tungkol sa kanila pag-iral noon pa man, hindi natin sila mapapansin." The others chimed in, "We are sure na malakas ang mutated zombies compared sa mga nakilala natin kanina. May posibilidad na kontrolado sila." Saglit silang sinulyapan ni Levi. Mula sa kanilang mga gutay-gutay na damit at sugat, kitang-kita na nila ang bigat ng pag-atake kanina. Mukhang ginagamit ng Maya Industries ang mga mutated zombies sa tournament challenge na ito. Nilagyan nila ng armors ang mga zombie para hindi malaman ng iba ang totoong identity nila. Napaisip si Levi, hinaplos ang kanyang panga. Dapat may iba pa dito. Nagtanong siya, marahil ang mga sandata ay sinadya upang kontrolin sila. "Oh, baka posible iyon." Napatango ng husto si Mace. "Lahat tama, dapat tayong magpatuloy. Kung may anumang mga update, makipag-ugnayan sa akin gamit ang communication device sa halip na lumapit sa akin." Utos ni Levi. Dahil doon, umalis si Mace at ang iba pang mga mandirigma. Nagpatuloy si Levi sa kanyang paglalakbay ng mag-isa. Nakipag-ugnayan siya kay Sammy, Deathfiend, at sa iba pa sa labas para makakuha ng mga update habang hinahanap niya ang mga nakamutate na zombie. Pagkaraan ng ilang oras, biglang namula si Asher Dragon na 100 milya ang layo mula kay Levi. Ilang mutated zombies na nakasuot ng armor ang lumitaw sa harapan niya. Nang makita ang Asher Dragon, walang pag-aalinlangan na tumakbo ang mga zombie papunta sa kanya. "Ito ba ang hamon ko?" Tuwang-tuwa silang hinarap ni Asher Dragon. Makalipas ang ilang minuto, umaatras na siya, may mga sugat sa buong katawan. Masyadong malakas ang mutated zombies para patayin niya. Tsaka sabay-sabay siyang humarap sa ilan sa kanila. Halos mawalan siya ng buhay doon. Saktong dumating si Kirin at ang iba pa para sumali sa laban. Sa sandaling sumali sila, agad nilang napagtanto kung gaano kalakas ang mga armored fighter. Kahit na sila ay mga divine leaderboard na manlalaban, hindi sila katugma sa mga armored fighter. Anong nangyayari? Ang bilang ng mga nakamutate na zombie ay patuloy na tumataas, hanggang sa may daan-daang mga ito. At ang mga numero ay patuloy na lumalaki. Kahit na si Kirin at ang iba pa ay nagtipon, at sila ay mga divine leaderboard na manlalaban, ngunit sila ay nagdusa ng husto at nasugatan. Ang lahat ng mga mandirigma na pumasok sa lugar ay nakatagpo ng mga nakabaluti na mandirigma. Tama ang haka-haka ni Levi, dahil ang hamon sa pagkakataong ito ay talunin ang mga mutated zombie. Hindi nagtagal, marami sa mga mandirigma ang nasugatan o namatay. Maging ang mga mandirigma ng Divine Leaderboard ay nasugatan, pati na ang mga mandirigma ng Provisional Leaderboard. Sila ay sinadya upang maging Canyon Fathers. Di nagtagal, sina Floyd, Swordfiend, Zoe, at ang iba pa ay tumakbo sa mga nakamutate na zombie. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2330. Manatili. Bawat manlalaban na pumasok sa katutubong kagubatan ay natagpuan ang kanilang sarili na nakikipaglaban sa mga mutated zombies. Sa pagkakataong ito, ang hamon sa tournament ng Maya Industries ay iwanan ang mga manlalaban sa katutubong kagubatan upang labanan ang mga mutated zombies. Ang mga mandirigma ng Divine Leaderboard ay natuwa noong una, ngunit nang sa wakas ay nakipaglaban sila sa mga mutated zombie, agad nilang napagtanto na may mali.
Ang mga nakabaluti na zombie ay napakalakas para talunin. Maraming manlalaban ang nabugbog pagkatapos ng laban. Maging ang mga nagtanong manlalaban tulad ni Zoe at Floyd ay masasaktan kung mapalibutan sila ng mga mutated zombies. Dahil dito, natigil ang lahat dahil nahuli silang walang kamalay-malay sa hindi inaasahang hamon. Hindi sila kalaban ng kanilang mga kaaway. Ang lakas ng isang tao ay tiyak na tataas ng malaki kung ang isa ay makakalaban sa paraan. Gayunpaman, naramdaman ng lahat na may mali. Iba ang hitsura ng kasalukuyang tournament challenge, para itong setup. Hindi nila maiwasang magtaka kung saan nakuha ng Maya Industries ang mga armored fighter na naging dahilan para walang magawa ang mga Divine Leaderboard fighters. Nangangahulugan ito na ang Maya Industries ay nasa itaas ng Divine Leaderboard. Hindi na nila kailangang pag-isipan iyon, dahil sinasalakay na sila ng mga armored fighters. Di nagtagal, napagtanto ng mga mandirigma ng Divine Leaderboard na ang mga armored fighter ay hindi magaganap. Sa kabutihang palad, ang mga mutated zombie ay may limitadong mga kasanayan sa pag-atake. Mahirap para sa mga manlalaban ng Divine Leaderboard na pahirapan sila maliban kung inipon nila ang kanilang lakas upang atakihin ang mga mutant na zombie ng sabay-sabay. Sa kabila nito, mahirap para sa kanila na patayin ang kanilang paraan. Ang nakikitang pag-aalala ni Levi ay nangyari, lahat ng taong mahal niya ay nasa panganib. Sa kabutihang palad, siya ay malapit sa kanila upang iligtas ang kanilang mga buhay. Sinuri ni Levi ang kanyang paligid at natuklasang nasaktan si Asher Dragon, ngunit dumating si Kirin at iba pa upang iligtas siya. Hindi sila malalagay sa panganib sa ngayon pagkatapos na magkasama sa labanan. Kahit na ang iba ay inatake ng mga mutated zombies, ligtas din sila sa ngayon. Sina Zoe, Swordfiend, at ang iba pa ay nasangkot sa isang matinding labanan, kaya pinili ni Levi na huwag makialam pansamantala. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang perpektong pagkakataon para sa kanila upang madagdagan ang kanilang mga lakas. Kung mapapagtagumpayan nila ito, mapapabuti nila ang kanilang sarili ng mabilis. Samantala, si Levi ay nakapatay ng maraming mutated zombie na inakala ng iba ay hindi magaganap. Si Zoe at ang iba ay ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang makumplito ang pinaghirapang hamon na lumakas. O hindi, biglang may naalala sila, si Levi. Ngayong nasa panganib na ang lahat, tiyak na nasasagasaan din ni Levi ang mga hindi matatalo na armored fighter. Ang sitwasyong ito ay mas masahol pa kaysa sa naisip nila noong una. Pagkatapos ng lahat, nawalan sila ng kontrol sa sitwasyon. Kung nabangga ni Levi ang isang hindi matatalo na halimaw, tiyak na mamamatay siya. Bilisan mo, kailangan nating iligtas si Levi. Agad na tumakas si Zoe mula sa mga mutated na zombie para iligtas si Levi. Natauhan naman ang iba at sinundan siya. Gayunpaman, ang mga nakamutate na zombie ay tila sadyang humaharang sa kanila, na nagpapahirap sa kanila na umalis. Naging desperado ang lahat para mailigtas ang buhay ni Levi. Samantala, namamasyal si Levi nang may lumitaw na ilang nakabaluti at mutated na zombie sa kanyang harapan. Isang pamilyar na amoy ang umalangaw-ngaw sa hangin, at si Levi ay sumili ng isang ngiti. Hindi ikaw ang una kong nakita. Nakapatay ako ng libo-libo na kauri mo. Ang mga nakamutate na zombie ay sumugod kay Levi na parang nawalan sila ng malay. Bago pa makakilos si Levi, umalangaw-ngaw ang boses ni Deathfiend mula sa communication device. Guro, manatili ka. Ang mga nakamutate na zombie ay nilagyan ng mga aparatong pangkomunikasyon na sinusuri ang lahat at nag-uulat pabalik sa kanilang sistema. Mayroon pa silang sistema ng pagsusuri para pag-aralan ang iyong husay sa pakikipaglaban. Tumawa si Levi. So, dapat ba akong manatili? Oo, nag-iisip kami ng solusyon ngayon. Maghintay lang. Nag-aalab na si Demon at ang iba pa ay nag-aalalang deklara. Ayos lang. Huwag kang magmadali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2331. Iniligtas muling si Boss. Nabasag ang mukha ni Levi sa sobrang pamilyar na kaki ng ngiti. Walang problema, kaya kong tanggapin ang mga tama. Sa katunayan, naging napakalakas ni Levi na kaya niyang sirain ang anumang bagay sa kanyang landas sa isang suntok lamang. Sa kabuuan ng kanyang pagsasanay upang makabisado ang sukdulang bilis at lakas,
nakagawa din siya ng isang hindi masisira na katawan upang mapaglabanan ang lakas ng kanyang mga pag-atake. Dahil dito, tunay na naniniwala si Levi na walang makakasakit sa kanya sa mundo. Kung ang mga divine tool tulad ng Skyward Sword o Terrorblade ay hindi man lang makalusot sa kanyang mga depensa, ano ang dapat ipag-alala tungkol sa kanilang kalunos-lunos na suntok? Sa pamamagitan nito, likas na nilalabanan ni Levi ang mga mutated zombies habang sila ay nagkukumpulan patungo sa kanya. Nako, lalo lang silang gumanti. Tuloy-tuloy silang naglanding ng mga kritikal na hit kay Levi, na nagbabantang sisirain siya. Ano ba naman yan? Tapos na ba kayo guys? Naiinip na ako. Pagmamaktol ni Levi. Para sa kanya, ang pag-atake mula sa mutated zombies ay mas nakakainis kaysa sa anumang bagay. Hindi lamang ito nakaranas ng anumang pinsala, ngunit halos hindi rin ito nakakaramdam ng kilati. Nauubos na ang kanyang pasensya, at hindi na siya makapaghintay na durugan silang lahat. Sa kabilang banda, tama ang haka-haka ni Levi noon pa man. Walang paraan ang Maya Industries na subaybayan ang bawat sulok ng katutubong kagubatan, kaya ang tanging magagawa nila ay subaybayan ang mga manlalaban at mutated na mga zombie. Kung papatayin ni Levi ang mga halimaw ngayon, walang alinlang ang malalaman ito ng Maya Industries. Maghintay ka pa, sinusubukan pa rin namin. Bulalas ni Deathfiend at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang pakikialam sa mga device sa mga nakamutate na zombie ay hindi madaling gawain, lalo na kapag kailangan nilang tiyakin na hindi nito ilantad ang tunay na lakas ni Levi. Bam! 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 Parami ng parami ang mga mutated zombie na sumulong kay Levi, ngunit napagtanto nila kung gaano kahirap itong pabagsakin, lalo na silang nagalit. Ang kanilang walang humpay, walang awa na pag-atake ay tumindi, ngunit iyon ay ginawa lamang ni Levi na nanlamig sa galit. Wala ba silang kahihiyan? Kung pananatilihin nila ito, ang katutubong kagubatan na ito ang magiging libingan nila. Paghihiwalayin ko silang lahat. Tapos ka na ba? Sigaw ni Levi na mas galit pa ang tono nito kaysa kanina. Bago pa makasagot si Deathfiend, umalangaw-ngaw ang mga aktibidad sa paligid. Si Zoe, kasama ang Asher Dragon, Swordfiend, Floyd, at iba pa, ay dumating na lahat. Gayunpaman, nang makita nila ang mga halimaw na nagkukumpulan sa paligid ni Levi na parang lalamunan na sila, nabalot sila ng takot. Natigilan ang lahat dahil walang inaasahang mapupunta si Levi sa ganoong delikadong sitwasyon. Kung dumating sila makalipas ang ilang segundo, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring kahihinatnan? Matapos makipag-sparring sa mga halimaw mismo, alam ng lahat kung gaano sila kalakas. Ngayong napakaraming nakikipagtambalan kay Levi, paano siya makakalabas dito sa isang piraso? Sa bawat segundong lumilipas, mas lalong nababalisa ang lahat. Levi, guro, boss, nang walang alinlangan, sumugod si Zoe at ang iba pa kay Levi. Boom, boom, boom. Ibinigay ng lahat ang pinakamahusay na pagbaril, ibinaba ang mga mutated zombie na kumubkob kay Levi at iniligtas siya mula sa kanilang mga kamay. Si Levi naman ay napaiyak. Sa halip na maapektuhan ng pagsisikap sa pagsadjep, nadismaya siya sa pagiging inefficient ng Deathfiend at ng iba pa. Kahit na minamadali sila ni Levi, hindi pa rin nila nakompleto ng mabilis ang kanilang gawain. Kung hindi dahil sa kanila, hindi maiisip ni Zoe at ng iba pa na nasa awa siya ng mga mutated zombies o kailangan niyang iligtas. Nang sa wakas ay nakita niya kung gaano kagulo si Levi, napaluha si Zoe. Salamat sa kabutihan na dumating kami sa oras upang iligtas siya. Kung hindi, patay na siya. At kasalanan natin kung hindi natin siya mabigyan ng sapat na proteksyon. Umalis. Utos ng Asher Dragon. Ilabas muna natin si boss. Sa kabutihang palad, napakalaki ng katutubong kagubatan, kaya mabilis na nakarating ang lahat sa isang ligtas na lokasyon. Nang makalayo na sila sa panganib, napuno ng sigawan at tawanan ang hangin. Oo, nailigtas na naman natin si boss. Habang ang lahat ay nanginginig sa pananabik, naiiling na lamang ni Levi ang kanyang ulo sa pagkagalit. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 2332. Pupunta ako mag-isa. Alam ni Levi na mas mahirap ay clear ang mga bagay ngayon. Nasaksihan nila kung paano siya muntik na mapunit ng mga mutated zombies at natural na isipin na siya ay masyadong mahina para lumaban.
Kasalanan ni Deathfiend ang lahat. Kung naresolve niya ang isyo ng mas maaga, madali kong nawasak ang mga halimaw na iyon sa isang hit. Bakit kailangan kong iligtas? Kahit subukan niya, hindi maitago ni Levi ang pagkadismaya sa mukha niya. Kung nasa harap niya si Deathfiend at ang iba pa, sinipa niya na wala silang pag-aalinlangan. Sa kasamaang palad, nang makita ang iba kung gaano kisenggit si Levi, nagkaroon sila ng ibang interpretasyon para dito. Naisip nila na si Levi ay nabalisa dahil sa hindi sapat na lakas upang ipagtanggol ang kanyang sarili at maaari lamang siyang magbitiw sa kapalaran sa mga sitwasyong nagbabanta sa buhay. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay dating pinakamakapangyarihang bayani at tagapagligtas ng mundo. Pero ngayon, hindi man lang niya maprotektahan ang sarili sa oras ng panganib, kahit anong pilit niya. Sa huli, kinailangan pa niyang magdusa sa kahihiyan na iligtas ng iba. Gayunpaman, alam ng lahat na nasa harap lamang ng kahirapan matututuhan ng mga tao at mapanlin lang ang katotohanan ng kanilang mga kakayahan. Tanghali lamang hindi nila maiiwan ang nakaraan at tumuon sa pagpapabuti ng kanilang sarili. Dahil doon, kahit na kailan lang ay nasa matinding panganib si Levi, alam ni Zoe at iba pa na sulit ang lahat. Ang sandaling iyon na nakapagpabago ng buhay ay tiyak na napagtanto ni Levi ang kanyang mga kakulangan at nagudyok sa kanya na nagpapatuloy. Wala nang iba pang mas kapanipaniwala kaysa sa malupit, malamig na katotohanan. Si Zoe ang unang bumasag sa hindi komportableng katahimikan sa kanilang paligid. Lahat tayo ay may pananagutan dito. Kasalanan namin kung bakit hindi ka naprotektahan ng mabuti. Kung hindi dahil doon, hindi ka nasa panganib. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha habang idinagdag niya, Levi, nakikita mo na ba ang pagkakaiba ng nakaraan at kasalukuyan? Mataimtim na tumango si Levi. Sigurado akong meron. Kung mayroon akong mga ito sa nakaraan, ang pagkawasak ng mundo ay naging madali. Maaaring walang mutant sa nakaraan, ngunit kung si Levi ang may kontrol sa sinumang noon, siya ang namuno sa mundo. Nako, iba na naman ang interpretasyon ng mga tao sa kanyang paligid. Para sa kanila, parang inamin na ni Levi sa wakas ang matinding pagkakaiba ng nakaraan at kasalukuyan. Siya ay dahan-daang umiinit hanggang sa makabagong panahon at napagtanto kung gaano pa karaming trabaho ang kailangan niyang ilagay. Dahil dito, sigurado silang lahat na handa na siyang mag-move on mula sa nakaraan. Kaya kailangan mong magtrabaho sa mga makabagong pamamaraan kapag nakabalik ka, Levi. Nakilala mo ang puwang, kaya ngayon ay nasa iyo na upang isara ang puwang na iyon. Bulalas ni Zoe, nakaplaster pa rin ang ngiti sa kanyang mukha. Tumango si Floyd, tama siya, Master. Maaaring hindi tayo sobrang lakas, ngunit maaari pa rin nating pabagsakin ang mga undead na halimaw. Ni hindi mo sila kinaya. Sigurado akong ayaw mong malaman ang mga tao na kailangan mong iligtas ang iyong mga alagad, kaya kailangan mong lumakas ka agad. Kahit gaano sila ka-harsh, nagsasabi lang ng totoo sina Zoe at Floyd. Maaari pa rin nilang ipaglaban ang kanilang paraan sa kabila ng pakikipaglaban sa mga kakilakilabot na manlalaban, ngunit si Levi ay ganap na walang magawa. Ganyan ang pagkakaiba ng kanilang mga kakayahan. Kung nagmamalasakit si Levi sa kanyang pagmamataas, magsasanay siya ng hanggat maaari at pagbutihin ang kanyang mga kakayahan sa halip na umasa sa kanyang mga disipulo na hatakin siya mula sa malagkit na sitwasyon. Walang sino mang nasa tamang pag-iisip ang makakayanan ng ganoong uri ng kahihiyan. Para kay Zoe at sa iba pa, ang takot na mapahiya muli ay ang perpektong motibasyon para simulan ni Levi ang pagsasanay. Sa huli, wala nang mas nakakahiya pa kaysa sa paulit-ulit na iligtas ng mga alagad. Lahat ay nagbigay ng kontentong ngiti habang nakatingin kay Levi. Nakita na niya sa wakas ang liwanag, na nagawa na nila ang kanilang misyon. Dahil naabot na natin ang ating layunin, hindi na natin hahayaan si Levi na kumilos ng mag-isa mula ngayon. Sabi ni Zoe. Ha, pero paano natin gagawin ito, Zoe? Sagot ni Kirin. Hindi mo maasahan na palagi kaming umiikot kay boss, di ba? Ang lahat ay pumasok sa katutubong kagubatan na may dalawang layunin sa isip. Dahil nakamit nila ang isa sa mga layunin, ang natitirang layunin ay magsanay hanggat maaari. Napakagandang pagkakataon iyon para palampasin, at hindi nila maaaring gugulin ang natitirang oras nila sa pag-escort kay Levi. Lumawak ang ngiti ni Zoe na para bang na-anticipate na niya ang tanong na iyon.
Huwag kang mag-alala. Pinlano ko na ito bago pa tayo makarating dito. Anong ibig mong sabihin? Salaitan tayo. Ang lahat ng naririto ay hahatiin sa 3 pangkat. Ang bawat club ay magkakaroon ng pagkakataon na sundan si Levi ng kalahating araw, ngunit kapag hindi pa oras ng iyong club, malaya kang umalis at gawin ang anumang gusto mo. Nang marinig iyon, tumango ang lahat bilang pagsang-ayon. Naiintindihan. Hindi. Gusto kong mag-isa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2333. Papatunayan ko sa iyo. Nang marinig nila ang proklamasyon ni Levi, natarante silang napatingin sa kanya. Nakakabaliw na marinig ang pagpupumilit niyang kumilos ng mag-isa, lalo na noong halos hindi na siya nakatakas sa mga panga ng kamatayan kanina. Sa isang saglit, walang makakapagsabi kung nawala ba si Levi o hindi pa rin niya napagtanto kung gaano siya kaina. At muli, paano ito naging posible? Matapos ang paraan na halos pira-piraso siya ng mga mutated zombies, paanong hindi napagtanto ni Levi kung gaano siya kawalang depensa laban sa kanila? Lingid sa kanilang kaalaman, may mas magandang gawin si Levi kaysa Aitag kasama sila. Hindi pwede. Nakilala at tinanggap mo na ang iyong mga kahinaan, kaya hindi na kailangang kumilos ng mag-isa. Masyadong delikado kung wala tayo. Ibinaling ni Zoe ang kanyang tingin sa iba at nagutos, sundin ang utos ko. Mula ngayon, hati-hati na tayo sa mga koponan. Sisimulan ko ang paggulong ng bola kasama sina Phoenix at Venom Fiend. Magtitipon kami muli sa loob ng 6 na oras, ngunit hanggang doon, ang iba sa inyo ay malayang gumagala at magsanay. Sige, tara na. Dahil dito, sina Zoe, Phoenix, at Venom Fiend ang naging unang team na nag-escort at nagpo-protekta kay Levi. Ang iba, din, ay hinati ang kanilang mga sarili sa pantay na tagmang mga koponan ng 3 bago umalis upang simulan ang kani-kanilang pagsasanay. Naiwan na walang ibang pagpipilian, si Levi ay bumantong hininga bilang pagbibitiw habang sinusundan niya si Zoe at ang kanyang koponan. Nako, nakakailang hakbang pa lang sila nang biglang may sumulpat na grupo ng mga mutated zombies. Nang makita iyon, tumawa si Zoe. Tingnan mo ang ibig kong sabihin. Kung nag-isa ka lang, baka nasa panganib ka sa susunod na segundo. Ang pagpayag sa amin na ay escort ka ang tanging paraan para mabuhay. Oo, kailangan mong manatiling malapit sa amin, boss. Ang panganib ay nakatago sa lahat ng dako. Dagdag ni Phoenix. Ang mga halimaw na ito ay matigas. Bulong ni Venom Fiend. Hindi man lang gumagana sa kanila ang kamandag ko. Mas mabuting bantayan natin ang ating likuran. Sa kanilang pagtataka, napangisi si Levi, ha? Ano ang nakakatakot sa mga halimaw na ito? Nakapatay ako ng hindi bababa sa 10,000 sa kanila. Hindi makapaniwalang nakatingin sa kanya ang 3. Hindi lamang ito isang matapang na pahayag sa bahagi ni Levi, ngunit hindi rin ito maaaring totoo. Ito ang unang pagkakataon na ang mundo ay nagkaroon ng run-in sa mga mutated monsters na iyon, kaya walang sino man sa nakaraan ang nakakita o nakarinig man lang sa kanila. Pero kung hindi nagsisinungaling si Levi, nakilala kaya niya sila 3 years ago. At muli, kung mayroon siya, hindi siya nabubuhay upang sabihin ang kwento. At saka, pagkatapos makulong sa loob ng 3 taon, hindi na niya nakilala ang mga halimaw, lalong hindi napatay ang napakarami sa kanila. Gaano man naisip ni Zoe, Phoenix, o Demon Fiend ang tungkol dito, imposible lang ang senaryo. Palibhasa'y nakikipag-sparring sa mga mutated na halimaw na iyon, mas alam nila kaysa sa iba kung ano ang mga kakila-kilabot na kalaban nila. Kahit na ang 3 sa kanila ay maaaring gumawa ng malaking pinsala sa mga halimaw, ang pagpatay sa kanila ay hindi pinag-uusapan. Sa makatuwid, maliban na lamang kung siya ay kasing lakas ng taong binasag ang Skyward Sword gamit ang 2 daliri, ang pag-aangkin ni Levi na pumatay ng mahigit 10,000 halimaw ay sadyang walang katotohanan. Hindi napigilan ni Zoe na umiling sa hindi makapaniwala. Siguradong kayang magyabang si Levi. Kahit na sina Kirin at Floyd, na nasa tuktok ng Divine Leaderboard, ay hindi makakapatay ng isang halimaw, si Levi ay may lakas ng loob na magyabang tungkol sa pagpatay sa mahigit 1,000 sa kanila. Katawa-tawa. Habang patuloy na nakita ang 3 kay Levi, isang mahinang tawa ang pinakawalan ni Zoe. Lahat tama. Sigurado akong nagbibiro lang ang amo mo para maibsan ang tensyonado na kapaligiran.
Nakangiting tugon ni Phoenix at Venom Fin. Oo, dapat yon. Dapat tayong makakuha ng kaunting stress. Isang sariwang bugzo ng galit ang bumangon kay Levi nang marinig niya iyon. Dahil walang naniniwala sa akin, sa palagay ko kailangan ko lang itong patunayan sa aking mga aksyon, putol niya. Natural, nagulat iyon kay Zoe at sa dalawa pa. Nasa ilalim pa rin sila ng impresyon na banibiro sila ni Levi at minsan ay hindi niya akalaing magiging seryoso siya rito. Nagpalitan silang tatlo ng kinakabahang sulyap habang sinundan ng awkward na katahimikan, walang masyadong nakakaalam kung ano ang sasabihin. Habang mahinahong humakbang si Levi, ang mga mutated zombie ay sumugod sa kanya. Lalong nag-alala si Phoenix habang bumubulong, Zoe, tingnan mo. Maghintay at makita ipaalam. Putol niya. Curious akong makita kung anong mga pakulo ni Levi. Paano kung lumabas na hindi siya nagsisinungaling? Dahil dito, nakatayo si Zoe, Phoenix, at Venom Fin sa lugar habang pinapanood nila si Levi na kumikilos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2334, Tulong mula sa Maya Industries. Napangiti si Levi nang makita ang mga halimaw na sumusugod sa kanya. Sila ay walang iba kundi isang grupo ng mga talunan. Tapos na ba kayo sa wakas? Bumulong si Levi sa kanyang communication device. Pwede na ba akong magpakamatay ngayon? Hindi pa. Bigyan mo kami ng kaunting oras. Ang Maya Industries ay mas matigas kaysa sa naisip namin. Malungkot na sagot ni Deathfin. Pakiramdam ni Levi ay sisabog na siya sa galit. Kung ikukumpara sa Phoenix at West Skylord, ang Deathfin ay isang walang kwentang imbecile. Napakaraming oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin niya ito inaayos. F*6. Hanggat hindi pinapagana ni Deathfin ang device, nakatali ang mga kamay ni Levi. Hindi niya maaaring ipagsapalaran na ilantad ang kanyang sarili sa Maya Industries, kaya kahit na kinasusuklaman niya ang pagiging walang kapangyarihan, si Levi ay walang pagpipilian kundi ang humiga. Habang si Levi ay patuloy na nagmumura sa ilalim ng kanyang hininga, ang mga mutated zombie ay sumalubong sa kanya. Kung tutuusin, hindi nila napigilan ang tukso ng laman at dugo. Sa pag-ikli ng distansya sa pagitan nila, naramdaman ni Zoe at ng dalawa pa ang pagtibok ng kanilang mga puso. Lahat sila ay tensed up at handa na upang tumalon sa aksyon sa drop ng isang sombrero. Pero kasabay nito, iniisip nila kung may katotohanan ba ang sinabi ni Levi. Paano kung naghihintay lang siya ng tamang oras para mag-strike? Dahil sa dilema, nakita lang silang tatlo kay Levi habang hinihintay ang susunod niyang gagawin. Ang mga nakamutate na zombie ay nakakuha sa loob ng 16 na talampakan nang biglang sumigaw si Levi, tumakbo. Nang marinig iyon, halos lumuwa ang mga mata nila Zoe, Phoenix, at Venom Fin sa kanilang mga ulo. Marami pa silang inaasahan mula kay Levi, ngunit ang tanging magagawa niya ay tumakbo. Gayunpaman, sa pag-hightail ni Levi doon, wala silang pagpipilian kundi sumunod. Kahit noon pa man, wala ni isa sa kanila ang nabigo. Halos wala silang inaasahan kay Levi mula pa noong una, kaya sa totoo lang, hindi niya ito binaygo sa anumang paraan. Alam kong tama ako. Paano siya magkakaroon ng kapangyarihan upang patayin ang mga undead na halimaw? Biro lang ang lahat para mabawasan ang tensyon. Bulalas ni Zoe. Tiyak na gustong malaman ni boss kung ano ang pakiramdam ng harapin ang panganib. Talagang sinabi ni Phoenix, at anong mas magandang oras para subukan ito kaysa kasama tayo. Talaga, at least sa amin dito, alam niyang may backup siya. Habang nag-uusap silang tatlo ay nanatiling tahimik si Levi. Arg, sobrang nakakahiya ito. Sumama ka, Deathfin. 2 beses mo na akong pinahiya ngayon. Ang dahilan kung bakit hinati ni Zoe ang lahat sa tatlong grupo ay upang ang bawat club ay maaaring protektahan si Levi. Kahit na noon, dapat pa rin nilang iwasan ang labanan sa lahat ng mga gastos kung sila ay tatakbo sa mutated mga zombie. Kapag nag-iisa lang sila makakalaban nila ang maraming halimaw na gusto nila. Habang naglalakad sila, nagpatuloy si Levi sa pag-iisip, sinusubukang gumawa ng isang plano. Ngayon higit sa dati, desperado siyang humiwalay sa club at makipagsapalaran ng mag-isa. Unti-unting lumipas ang oras, ngunit hindi pa rin malapit si Levi sa pag-alam sa tunay na intensyon ng Maya Industries. Ang masama pa nito,
wala rin siyang natatanggap na balita mula kay Sammy. Hindi nagtagal, 6 na oras na ang lumipas, at oras na para ipasa ng grupo ni Zoe ang baton. Ang pangalawang pangkat na pumalit ay binubuo ni Kirin, Ghost Fiend, at dating alagad ni Levi, si Kingsley. Mag-ingat at maging alerto palagi. Subukang magtago hanggat maaari at huwag makipag-ugnayan sa mga halimaw, paalala ni Zoe. Naiintindihan, sagot ni Kirin habang tumatango naman sila ng mga kasamahan niya bilang pagsang-ayon. Napaiwas ng tingin si Levi, iniisip pa rin kung paano makakatakas sa kanilang lahat. Gayunpaman, habang pinag-iisipan niya, mas napagtanto niyang wala siyang magandang plano. Okay, oras na para lumipat, sabi ni Kirin. Boss, alis na tayo. Sa sandaling iyon, nagsasanay pa rin ang ibang mga mandirigma sa katutubong kagubatan, na nagresulta sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nasawi. Samantala, sakay ng barkong pandigma sa gitna ng dagat, patuloy na sinusubaybayan ng Maya Industries ang lahat ng aktibidad. Sa sandaling iyon, nasubaybayan ng isa sa kanilang matataas na opisyal ang mga galaw ni Levi at napabuntong hininga. Ano? Hindi pa ba patay si Levi Garrison? Ang isa sa mga nasasakupan ay nagmamadaling sumagot, hindi. Siya ay may pangkat ng mga Divine Leaderboard na manlalaban na nagpoprotekta sa kanya. Untouchable siya. Ganoon ba? Kung ganoon, ihihiwalay natin ang mga manlalaban kay Levi. Tingnan natin kung hanggang kailan siya mananatiling buhay. I relay ang aking mga order. Magpadala ng 10,000 mutated zombies papunta kay Levi at sa kanyang club. Siguraduhing ilayo ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa kanya. Kahit na parang walang awa, hindi sinasadyang tinulungan ng Maya Industries si Levi. At least with that, makakapagpahinga na siya sa pagiging baby ng kanyang team. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2335. Mali si Levi. Gayunpaman, walang nagbago sa katotohanang nilayo ng Maya Industries na patayin si Levi. Hindi na sila nakakilos kaagad dahil inaasahan na nilang magkakabisa ang mga kemikal ng masaksak si Levi. Ngayong gumaling na sa kanya ang bagong natuklasang material, kailangang doblehin ng Maya Industries ang kanilang pagsisikap na maalis siya. Samantala, ang club ni Kirin ay nagtago kasama si Levi na matagumpay na nakatanggap ng mga kaibigan ng mga zombie. Nang makita niya ang dugo sa kanila, tinanong ni Levi, nasugatan ba kayong lahat? Oo. Pero walang seryoso. Don't worry about it, sagot ni Kirin nang hindi umiwas ng tingin. Siyempre, we can always choose to carry on avoiding and hide. Kung tutuusin, ang mga Divine Leaderboard fighter pa rin ang may kapangyarihan sa katutubong kagubatan na ito, at napakadali nating maiiwasan ang lahat ng halimaw na ito. Tumango si Kingsley. Tumango si Ghost Fiend bilang pagsang-ayon at idinagdag, oo. Ngunit dahil narito tayo para magkaroon ng karanasan, may mga pagkakataon pa rin na kailangan nating mag-isip ng mga paraan upang talunin sila sa halip na tumakas. Ang pagkakaroon ng ilang mga pinsala ay hindi malaking bagay. Lalo na dahil na perpekto ng Ghost Fiend ang kanyang diskarte, mas naging saysay para sa kanya na gamitin ito sa mga halimaw kaysa sa pag-iwas sa kanila. Naunawaan din ni Levi ang kanilang pangangatwiran at tumango sa kanyang pagsang-ayon. Kung nakabalik sila sa kuta ng triple group, hindi magiging opsyon ang pagtatago sa nakakulong na espasyong iyon dahil napapalibutan sila ng wala sa oras. Gayunpaman, ang katutubong kagubatan ay ibang kwento. Napakalaki nito na kahit 1,000,000 na mutate na zombie ay hindi makakapagpak sa kagubatan, lalong hindi magdulot ng ripple. Kung ang isa ay determinadong tumakas, sino mang manlalaban na na-rank sa Divine Leaderboard ay higit pa sa kakayahan na gawin ito. Sa paghusga sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, alam ni Levi na ang Maya Industries ay hindi maaaring magpadala ng higit sa 10,000 mga zombie, na naging mas madali para sa sinumang disenteng manlalaban na makatakas. Gayunpaman, maraming mandirigma ang dumating sa kagubatan upang magsanay at mag-level up, kaya lohikal lamang na pinili nilang lumaban kaysa tumaas. Kahit na naiintindihan niya ang kaisipan ng mga mandirigma, ang tunay na intensyon ng Maya Industries ay patuloy na nakatakas kay Levi. Ano sa lupa ang balak nilang gawin? Noon lang, biglang may naalala si Levi at hiniling na suriin ang mga sugat ni Kirin, Ghost Fiend, at Kingsley. Pagkatapos ng masusing pagsusuri,
Nakahinga ng maluwag si Levi, nagpapasalamat na hindi ito katulad ng pinaghihinalaan niya. Naisip niya ang posibilidad na masugatan ng Maya Industries ang mga manlalaban gamit ang kanilang mga mutated zombies at mahawan ang mga sugat ng kanilang kemikal. Sa sandaling ang mga mandirigma ay kasing patay na, ang Maya Industries ay papasok at ipakilala ang panlunas na makapagliligtas sa kanila. Sa pamamagitan ng paggawa nito, ang Maya Industries ay talagang nasa kanila ang karamihan sa mga manlalaban sa Divine at Provisional Leaderboard sa kanilang awa, kaya nagkakaroon ng kontrol sa kanila. Dahil dito, kinailangan ni Levi na suriin ang mga sugat ng kanyang mga kasamahan sa club upang matiyak na walang mga bakas ng kemikal. At muli, alam din ni Levi kung gaano kahirap gawin ang isang mapanlinlang na plano tulad niyan. Ang mga mutated zombie ay limitado sa kanilang mga pag-atake, at ang paggamit ng mga kemikal ay napakabilis na maakit ang atensyon ng iba pang mga mandirigma. Higit pa rito, kung natuklasan ang pakana ng Maya Industries, walang alinlangan na ang iba pang bahagi ng mundo ay iiwasan sila at gagawin silang numero 1 kaaway sa publiko. Wala sa mga iyon ang makikinabang sa Maya Industries, kaya natural, hindi rin sila magsasapanganib. Alam ni Levi na mali ang kanyang mga hinala, ngunit nanatili ang nakakatakot na tanong, ano ang pinaplanong gawin ng Maya Industries? Habang iniisip niya iyon ay lalong sumasakit ang ulo niya. Nang makita ni Kirin kung gaano ka-focus si Levi, hindi niya maiwasang magtanong, "Boss, ano bang nasa isip mo? Nakaisip ka na ba ng paraan para mapabagsak ang mga halimaw na ito?" Siyempre, ito ay hindi mahirap sa lahat. Nawala na sa isip ko kung ilang halimaw ang napatay ko. Sina Kirin, Ghostfiend, at Kinsley ay nakatitig sa kanya, nakanganga ang mga bibig. Bakit tayo nagtatanong kung alam nating laging nagsisinungaling si Levi? O okay, ano iyon? Bago pa makapagsalita si Levi, biglang yumanig ang lupa. Boom, boom, boom. Tila isang hukbo ang umaakay papunta sa kanila, at totoo nga, isang napakalaking kayeg ng mga mutated zombie ay agad na nakita. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2336. Isang gintong pagkakataon. Sa kasamaang palad, si Levi at ang kanyang club ay hindi lamang sumailalim sa biglaang pag-atake ng halimaw. Daan-daan, kahit libo-libo, ng mga mutated na zombie ang ipinakita sa harap ng iba pang mga mandirigma, kabilang sina Zoe, Floyd, at Asher Dragon. Noong napalibutan ang lahat dati, mayroong hindi hihigit sa daan-daang mga zombie. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, sila ay nagkahiwalay at kinailangang harapin ang mga halimaw na ito ng mag-isa. Sa isang iglap lang, pinalibutan na naman sila ng mga mutated zombies. Masama ito. Mag-ingat kayong lahat, sigaw ni Asher Dragon. Sigurado akong nasa panganib din si Boss. Napakaraming halimaw para mahawakan ni Kirin, Ghostfiend, at Kinsley. Dahan-dahan tayong pumunta kay Boss at doon magtipon. Pagkatapos ng lahat, mayroon kaming lakas sa mga numero. Ang lahat ay sumang-ayon sa Asher Dragon, ngunit sayang, ang mga bagay ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sa daan-daang mutated zombies na lumalapit sa bawat isa sa kanila, sila mismo ay nasa malaking panganib. Ang nagpulala pa rito ay ang mga zombie na ito ay hindi katulad ng mga nakilala nila sa kuta ng Triple Group. Ang mga nasa Triple Group ay parang mga mabangis na hayop na walang anumang kritikal na pag-iisip at pag-uugali ng organisasyon. Gayunpaman, ang mga lumalapit sa kanila ay malinaw na nasa ilalim ng kontrol ng Maya Industries. Sapat na madaling tumakbo mula sa isang grupo ng mga zombie, ngunit sa Maya Industries na nangangasiwa at nagdidirekta sa bawat paggalaw, halos imposible ang pagtakas. Hindi nagtagal, natagpuan ni Zoe at ng iba pang mga mandirigma ang kanilang mga sarili na mahigpit na nabakuran, na hindi makagawa ng kahit isang maliit na hakbang. Sila ay nagpupumilit na manatiling buhay, na nagsagawa ng pagliligtas kay Levi ay sadyang wala sa tanong. Samantala, si Levi at ang kanyang club ay may libu-libong mutated zombie na papalapit sa kanila mula sa lahat ng direksyon. Sa loob lang ng ilang segundo, maayos at totoong nakulong sila ng halos 5,000 zombie. Oh, F***, ungol ni Kirin habang nanginginig sa takot. Lalong natakot sina Ghostfiend at Kinsley. Ano ba ang nangyayari? Hindi man lang natin mapatay ang isang zombie, at ngayon libo-libo na sila.
Si Levi ay ang tanging nanatiling kalmado at nakolekta. Ha, ito ay wala sa akin. Nakapatay ako ng higit pa rito. Biglang napangiti si Levi nang biglang dumating sa kanya ang isang light bulb moment. Isang gintong pagkakataon. Maaari kong kunin ang pagkakataong ito na lumayo sa club at mag-isa. Bago ang sino man ay maaaring mag-alala sa kanilang sarili, ang mga kaibigan ng mga mutated zombie ay sumisingil sa kanila. Boom! 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 Mabilis na tumingin si Kirin sa paligid para hanapin ang pinakamahinang link at sumigaw, may butas sa kaliwa. Boss, lalaban tayo ng paraan. Kailangan mong tumakbo kapag nagkaroon ka ng pagkakataon. Kaagad pagkatapos, nanguna siya at nahak ang daan sa mga zombie. Sumunod nang si Kingsley sa likuran habang ginamit ni Ghost Fiend ang kanyang pamamaraan para mailigtas si Levi. Pagkatapos, sinubukan nilang tatlo ang kanilang makakaya upang palayasin ang mga zombie sa pagtatangkang protektahan si Levi. Kinuha ni Levi ang oras na ito upang maramdaman ang kanyang paligid. Karamihan sa mga zombie ay sumusugod pa rin sa kanya, habang ang iba ay pinalibutan sina Kirin, Ghost Fiend, at Kingsley. Ganoon din ang nangyari kay Zoe at sa iba pa, kung saan ang mga nakamutate na zombie ay natrap lang sila. Malinaw na ang mga halimaw ay may limitadong kakayahan sa pag-atake at hindi nila layuning patayin ang sinuman sa mga manlalaban. Ang bawat tao'y maaaring magtamo ng malubhang pinsala, ngunit hindi bababasa, hindi sila mamamatay. Dahil dito, ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa mga mandirigma na magsanay. Alam na ang buhay ng kanyang mga kasamahan sa club ay hindi nanganganib, kung hindi ay nagpasya si Levi na huwag sumali sa laban. Ito ay kakaiba, bagaman. Ang paraan ng paglapit sa akin ng mga mutated na zombie ay tila isang sinasadyang paglipat. Gusto ba akong patayin ng Maya Industries? Walang pag-aalinlangan, kumari pa ng takbo si Levi at napadpad sa isang lugar na malayo kay Zoe at sa iba pa. Sa kabila ng distansya sa pagitan nila, handa siyang iligtas ang kanyang mga kaliskis na kailanganin. Halos 3,000 zombie ang nagpatuloy sa pag-akyat sa likod ni Levi, na naghiwalay habang sinusuklay nila ang lugar para sa kanya. Sa ngayon, nakaon na si Levi ng signal jamming device para itago ang kanyang lokasyon at aktibidad mula sa Maya Industries. Hindi nakakagulat, iyon ang nagpagulo sa lahat ng Maya Industries. Nasaan si Levi? Bakit siya biglang nawala? Nakakasba siya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2337. Matandang Nemesis. Imposible yan. Saan kaya siya tumakbo sa ganoong kaikling panahon? Sigurado akong nagtago siya. Hanapin mo siya. Gamitin ang anumang paraan na kinakailangan upang mahanap siya. Dapat mamatay si Levi Garrison. Napakatagal ko na siyang tiniis, at sapat na. Ang mataas na opisyal na nagbigay ng utos ay walang alinlangan na nakaramdam ng matinding galit kay Levi. Siya ay higit pa sa isang taong pamilyar kay Levi. Siya ang matandang kalaban ni Levi. Ang lahat ng mga mata ay nasa mga screen sa barkong pandigma habang patuloy na nag-stream ng mga larawan at data. Hindi maitago ng isa sa mga nasasakupan ang excitement at napabulalas, hahaha. Matagumpay naming napili sina Kirin, Floyd, at Zoe na ilabas ang kanilang mga ultimate moves. Mabuti, kunin ang lahat ng data. Sa impormasyong ito, hindi na namin kailangan ang mga manlalaban. Pinapatay natin ang 2 ibon gamit ang isang bato. Tumanggo ang mataas na opisyal. Oo, hindi masama. Tapos, may nagtanong pa, sayang at 1/3 lang ng mga fighters ang nag-pull out. Nagkakataon, lahat sila ay may kaugnayan sa sagradong organisasyon. Sa palagay mo ba ay naisip na ni Dark Emperor kung ano ang sinusubukan nating gawin at sa makatuwid ay inutusan ang kanyang mga tauhan na umatras? Posible yan. Kung wala ang sagradong organisasyon, nawawala ang 1/4 ng data. Iyan ay lubhang hindi pabor sa amin. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin alam kung sino si Dark Emperor. Ang kanyang pagkakakilanlan ay nananatiling misteryoso gaya ng dati. Habang ang mga tao sa Maya Industries ay nagpatuloy sa kanilang talakayan, si Levi ay nagtago sa ibabaw ng isang matayog na puno. Habang ang mga mutated zombies ay tumakbo sa ilalim niya, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngisi. Walang makakahanap sa akin kung ayaw ko. Noon lang, umalangaw ang boses ni Death Fiend sa communication device.
Master, nandyan ka ba? Handa na kami. Maaaring tawaging pansamantalang iJam ang signal sa mga device ng Maya Industries o maging sanhi ng pagkaantala ng signal ng feedback. Nang marinig iyon, napabuntong hininga si Levi. Sa wakas, nagtagal siya. Sige, simulan na natin. iJam ang kanilang mga signal para makuha ko ang ilan sa mga halimaw na ito para pag-aralan. Sa sandaling magbigay siya ng utos, si Levi ay lumusab sa kayig ng mga mutated na zombie. Hinawakan niya ang dalawa sa mga reflexes na napakabilis ng kidlat at palihim na kinaladkad ang mga ito palayo. Ang lahat ay nangyari ng napakabilis na ang iba pang mga mutated zombie ay nagmarcha lamang, hindi alam kung ano ang nangyari. Sinubukan ng dalawang nahuli na zombie na nagpumiglas at gumanti, ngunit hinigpitan lang ni Levi ang pagkakahawak at agad silang napatay. Nang makarating siya sa isang tahimik na lugar, tinanggal ni Levi ang mga device sa mga zombie at iniskan ang mga ito gamit ang kanyang detector. Pagkatapos mangolekta ng data, agad niyang ipinadala ang mga ito sa Deathfiend at Sammy para sa isang malalim na pagsusuri. Sa lalong madaling panahon, makukuha namin ang mga resulta ng pagsusuri ng device at malalaman kung ano ang pinaplanong gawin ng Maya Industries. Agad na bumaba sina Sammy at Deathfiend sa pag-aaral ng data, naiwan si Levi upang bantayan si Zoe at ang iba pa habang hinihintay niya ang mga resulta. Bumalik sa barkong pandigma ng Maya Industries, mabilis na namumuo ang pagkabigo. Anong problema? Hindi mo pa ba hinahanap si Levi? Sigaw ng mataas na opisyal, na mukhang mas galit pa kaysa dati. Oo, hindi pa namin alam kung nasaan siya. Pero malamang na nagtatago siya. Maaaring hindi siya malakas, ngunit siya ay napakalakas at may karanasan. Mahirap siyang hanapin. Sa katunayan, kahit na pagkatapos magsuklay ng mga posibleng lugar, wala pa ring palatandaan ni Levi. Fine, I guess we'll have to rely on other people to find him. Kahit na kaya nating manipulahin ang mga mutated zombies, hindi sila sapat na matalino para gawin ang mga gawaing ito. Bumaling sa kanyang nasasakupan, nagpatuloy ang mataas na opisyal, hindi ba ang triple group ay nagtalaga ng 200 sa kanilang mga tauhan sa kagubatan? Kunin silang sumali sa paghahanap. At saka, ipaalam sa aming mga especially iya at sa mga may sama ng loob kay Levi. Sa lahat ng naghahanap sa kanya, sigurado akong mapaalis natin si Levi Garrison. Hindi nagtagal, bawat sulok ng katutubong kagubatan ay may mga taong naghahanap ng mataas at mababa para kay Levi. Si Levi, gayunpaman, ay naghihintay pa rin ng tugon mula kay Sammy at Deathfiend upang malaman niya kung ano ang binabalak ng Maya Industries. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2338. Ang tunay na layunin ng Maya Industries. Makalipas ang 10 minuto, dumating na ang resulta. Ang Maya Industries ay nangongolekta ng datos. Ang lahat ng nakilahok sa hamon sa torneo ay nakolekta ang kanilang data. Kabilang dito ang kanilang mga diskarte, ultimate moves, at iba pang kasanayan na ginamit nila sa mga halimaw, sabi ni Sammy. Sa madaling salita, nilalayo ng Maya Industries na nakolekta ang lahat ng impormasyon at husay sa pakikipaglaban ng bawat manlalaban, lalo na sa kanilang mga diskarte at kakayahan sa pag-atake. Nang marinig iyon, naging maayos ang lahat para kay Levi. Sinasamantala ng Maya Industries ang sikolohiya ng tao ng mga nasa tournament challenge. Karamihan sa mga manlalaban ay hindi tatakbo sa harap ng mga nakamutate na zombie, na pinili sa halip na gawin ang opens iba. Nako, iyon lang ang kailangan ng Maya Industries para mang-alap ng data sa mga diskarte sa pag-atake ng lahat. Sa 2 ng mga manlalaban mula sa Divine at Provisional Leaderboard na inilalantad ang lahat ng kanilang diskarte, mahalagang nakuha ng Maya Industries ang kontrol sa kanila. Kung tungkol sa kung ano ang gagawin nila sa data, naisip ni Levi ang lahat. I-upgrade nila ang mga kakayahan sa pag-atake ng mga mutated zombies. Walang duda. Ang mga mutated zombie na iyon ay mayroon ng napakalakas na depensa na kahit na ang mga elite ng Divine Leaderboard ay hindi kayang patayin sila. Ang isang bagay na nawawala sa kanila ay ang mga kasanayan sa pag-atake, at dahil doon, hindi sila kailanman nagbigay ng malaking banta sa mga manlalaban. Kahit na maraming mga zombie, ang mga mandirigma ay madaling makatakas hanggat hindi sila nakakulong. Sa kasamaang palad,
Ito ay magiging isang malaking kakaibang kwento kapag ang mga nakamutate na zombie ay nasangkapan ng mga diskarte at kasanayan ng mga manlalaban. Sa ganoong kalakas na depensa at opensa, sila, nang walang pag-aalinlangan, ay magiging pinakakakilakilabot at nakakatakot na mga halimaw. Kapag dumating ang oras na iyon, hindi alam ang mga mandirigma ang hindi makakapatay sa kanila, ngunit hindi rin nila magagawang manalo sa kanila. Malinaw na ngayon ang tunay na intensyon ng Maya Industries. Ibibigay nila ang kanilang hukbo ng mga mutated zombie sa kanilang buong koleksyon ng mga diskarte at mga kasanayan sa pag-atake. Nakaramdam si Levi ng lamig sa kanyang gulugad sa isiping iyon. Kung matutupad ng Maya Industries ang layunin, magkakaroon sila ng isa sa pinakamakapangyarihang hukbo sa paligid. Sino ang makakapagpabagsak sa kanila noon? Mabuti na lang at inutusan ni Levi ang Sacred Organization na hilain ang kanilang mga manlalaban kanina. Kung hindi, sa bawat data ng manlalaban sa mga kamay ng Maya Industries, ang mga kahihinatnan ay talagang nakakatakot. Kapag naging mas malakas ang hukbo ng mga mutated zombie, mas magiging banta ito sa buong mundo. Higit pa rito, ang data na nakolekta ay maglalantad din ng mga lakas at kahinaan ng bawat manlalaban. Nangangahulugan iyon na ang mga mandirigma tulad ni Floyd, Kirin, at Zoe ay wala ng silbi sa Maya Industries. Sa kontrol ng Maya Industries sa lahat, madali nilang mapagsamantalahan ang mga kahinaan ng mga tao at gawing walang kapangyarihan ang mga ito, hanggang sa punto kung saan ang mga elite na mandirigma ay magiging katulad ng ibang ordinaryong tao. Ang mas nakakatakot, gayunpaman, ay makakaapekto ito sa 2/3 ng mga manlalaban sa Divine at Provisional Leaderboard. Gayunpaman, walang makakatalo sa pag-asam ng isang hukbo ng mga upgraded, hindi masisira na mga zombie. Sa espesyal na sandata ng Maya Industries na inihagis sa halo, walang sino man ang makakatalo sa kanila. Ang lahat ng iyon, gayunpaman, ay isang biro lamang kay Levi. Ang tanging inaalala niya ay ang tunay na intensyon ng Maya Industries. Ang kanilang mga aksyon ay nagpapaalala sa akin ng Lab of Gods, ngunit wala pa rin kaming nahanap na anumang ebidensya upang patunayan ang mga pagkakatulad. Kailangan nating magpatuloy sa paghuhukay. Ngayong alam na niya kung ano ang ginagawa ng Maya Industries, alam ni Levi na oras na para itigil ito. Gusto niyang sumuko si Zoe at iba pa sa tournament challenge at siguraduhing hindi niya ibibigay ang sarili niya. Noon lang, kinontak ni May si Levi para ipaalam sa kanya ang order na kakatanggap lang niya. Ano? Sinabi ng Maya Industries na ako ay isang matandang kaaway at gusto akong patayin. Napangiti si Levi habang nagpatuloy, well, ito ay naging mas kawili-wili. Salamat sa balita ni Mace, mas sigurado si Levi sa relasyon ng Maya Industries at Lab of Gods. Okay, umalis muna tayo sa lugar na ito pansamantala. Sagot niya. With that, wala na si Levi. Hindi nagtagal, nagsimulang magtipon ang mga grupo ng mga tao sa lugar kung saan naroon si Levi. Maging si Zoe at ang iba pa ay nagkita na matapos matagumpay na makatakas sa mga zombie. Nako, wala nang mahanap si Levi. Ang nakita lang nila ay 2 walang buhay na mutated zombie sa lupa. Ano, may pumatay sa mga halimaw na ito? Paano ito posible? Sino ang pumatay sa kanila? Natural, natigilan ang lahat nang makitang nawasak ang mga mutated zombies. Pagkatapos ng lahat, sino ang maaaring maging napakalakas na pumatay sa kanila? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2339. Hindi kailangang magpigil. Kanina pa nila nilalabanan ang mga nakakatakot na halimaw na ito. Gayunpaman, hindi nila kayang patayin ang alinman sa mga halimaw, bagamat nailabas na nila ang kanilang pinakamalakas na kapangyarihan at ginamit ang bawat pamamaraan. Kahit na matapos magsanib puwersa ang Asher Dragon at White Tiger sa ilang iba pa mula sa Divine Leaderboard, wala silang magagawa para tapusin ang mga halimaw. Kung ang mga mandirigmang iyon ay nagre-ranggo sa mga nagtatanong ng 30s o 40 sa Divine Leaderboard ay hindi makakatapos ng anumang mga halimaw, paano naging posible para sa sino mang gawin iyon? Imposible. Libu-libong mandirigma ang natulala. Ang bawat isa ay may parehong paninindigan, anuman ang kanilang mga ranggo sa Divine Leaderboard. Paano naging posible na ang sino man ay makatapos ng mga nakakatakot na halimaw na nakasuot ng mga sandata? Parang hindi sila magagapi.
Magkagayunman, nakita nila ang walang buhay na katawan ng dalawang mutated na halimaw sa kanilang sariling mga mata. Ito ay totoo bilang Bob. Hindi may kakaila, may nakatapos nga sa kanila. Sino ang gumawa noon? Hindi ba ibig sabihin na may isang ultimate fighter sa atin na kayang tapusin ang freaky monster na ito? May nagturo ng nakakatakot na katotohanan. Gayunpaman, kahit na ang lahat ng mga mandirigma mula sa nangunguna 20s ng Divine Leaderboard ay siguradong hindi nila kayang talunin ang mga halimaw na ito. Hindi nila maiwasang isipin kung maaaring sino man ito mula sa nangunguna sa 10 sa Divine Leaderboard. Hindi, malabong magawa iyon ng tanong 10 manlalaban mula sa Divine Leaderboard. Marahil si Dark Emperor lang ang nangunguna sa Divine Leaderboard ang makakagawa nito. Anyway, ang pinakamalakas na challenger na sumali sa tournament challenge sa round na iyon ay nasa ika-13 lang sa Divine Leaderboard. Kaya, magiging imposible para sa kanya na talunin ang anumang mga halimaw. Ngayon na ang mga halimaw ay nagawang malipol, ito ay nagpapakita na ang kanilang mga kakilakilabot na manlalaban ay umabot sa kanila. Ang pagtuklas ay nagpapadala sa kanila sa isang tizi sa isang iglap. Ito ay walang alinlangan na mas nakakatakot kaysa sa kanilang nakatagpo noon. Natulala ang lahat, nagtataka sila kung anong uri ng mga kakilakilabot na manlalaban ang makakatapos sa mga halimaw. Ay, nasaan si boss? Dapat natin siyang subaybayan bago ang anumang halimaw na umatake laban sa kanya. Si Asher Dragon at ang iba ay labis na nag-aalala tungkol sa kalagayan ni Levi. Oo, nasaan si Levi? Lahat ng iba ay unti-unting natauhan. Nandoon silang lahat para hanapin siya. Hindi sumagi sa kanilang isipan na mapupunta sila sa ganoong estado. Ang isa sa kanila ay sumigaw, ituloy ang paghahanap sa kanya. Buhay man o patay, nangako sila na tutunten siya sa lahat ng paraan. Si Zoe at ang iba pa ay lahat ay nagtatrabaho at basang-basa sa malamig na pawis. Nais nilang nagtatago si Levi sa sandaling ito para hindi siya makatagpo ng anumang mutated zombies. Sa kanilang pagkamangha, nadatnan nila ang parami ng mutated zombies na walang buhay na nakahandusay sa lupa habang sila ay nagpapatuloy. Tila, lahat sila ay natapos ng malupit. Ang ilan ay tila napawi sa isang putok. Bukod doon, may mga iba pa na ang katawan nila ay gulo-gulo sa ilalim ng kanilang mga sandata. Sa sandaling iyon, ang lahat ay kumbinsido na ang kanilang mga pinakahuling manlalaban ay pumasok sa kanila na may iba pang mga nakatagong motibo. Hindi na kailangang sabihin, si Levi ang nag-aalis sa mga mutated na zombie sa daan. Dahil maaring bigyan siya ng kamay ni Deathfiend at ng iba pa, hindi na niya kailangan pang pigilan ang sarili. Isa-isa niyang tinapos ang mga mutated zombies nang walang pagdadalawang isip. Kasunod nito, nakita ni Zoe at ng iba pa ang walang buhay na katawan ng mga mutated zombie na tinapos niya sa daan. Uminit ang dugo ng lahat nang makita ang mga mutated zombie na namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Nanginginig sila sa takot habang hinanap si Levi. Samantala, hindi makapaniwalang sumigaw ang isa sa matataas na opisyal mula sa Maya Industries, ano? 2 mutated zombie ang napatay. Kung tutusin ay wala silang paraan para malaman ang tungkol sa mga patay na zombie. Pero, nagtanim sila ng mga undercover sa mga mandirigma na nagpaalam naman sa kanila tungkol doon. Nalipol ang mga mutated zombies. Paano ito posible? Lahat ng nasa training base ng battleship ng Maya Industrial ay nataranta. Bilang tagalikha ng mga mutated na zombie, walang mas nakakaalam kaysa sa kanila tungkol sa kung gaano kahirap alisin ang mga mutated na zombie. Sa katunayan, mas alam nila iyon kaysa sa triple group. Kung sino man ang makakatapos sa mga mutated zombies ay dapat walang kapantay na kapangyarihan. Hindi bababasa, wala sa mga kalahok ang makakagawa nito. Paano sa lupa ay lumitaw ang isang mabigat na mandirigma ng wala saan? Damn it! Magkaroon ng masusing investigasyon para malaman kung sino ang tao. Ang mga matataas na opisyal ng Maya Industries ay interesado sa pagkakakilanlan ng Annihilator. Ilang sandali pa, isa sa mga undercover ang nag-update muli sa kanila, natuklasan ang mga katawan ng isa pang 4 na mutated zombie. Sa loob ng ilang segundo, isa pang undercover ang nag-abiso sa kanila, natuklasan ang mga katawan ng isa pang 7 mutated zombie.
Simula noon, panapanahong ina-update sila ng mga undercover sa mga patay na katawan ng mga nakamutate na zombie. Tinatayang hindi bababa sa ilang daang mutated zombies ang naalis sa loob ng maikling panahon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 2340. Hindi tayo dapat bumitiw. Muli, nagpadala ito ng panibagong alon ng kaguluhan sa training base ng Maya Industries. Ang matataas na opisyal ay naging pulang-pula sa galit. Hay nako, sino ang nagtatago sa mga mandirigma? Wala man lang kaming ideya tungkol dyan. Ano ang motibo niya? Isa sa mga matataas na opisyal ng Maya Industries ay nagalit. Humanda para subaybayan ang taong ito. Pabayaan mo na lang si Levi pansamantala. Bilin ng isa pang opisyal. Samantala, patuloy na tinapos ni Levi ang mga mutated zombies na nadatnan niya. Sa kaloob-looban, ninais niyang lipulin silang lahat, umaasang walang makakabangga si Zoe at ang iba pa. Hanggat hindi sila makatagpo ng anumang mutated na zombie at lumaban sa kanila, ang kanilang kakayahang makipaglaban ay hindi kokolektahin at susuriin. Sa sandaling iyon, magiging kabiguan ang pakana ng Maya Industries. Kung walang anumang clue si Levi tungkol doon, tiyak na hindi niya papansinin ang alinman sa mga proyekto ng Maya Industries. Gayunpaman, hindi niya ito hinayaan matapos malaman ang kanilang nakatagong motibo sa likod ng hamon sa torneo. Matapos ang halos kalahating araw na paghahanap kay Levi, sa wakas ay nakita siya ni Zoe at ng iba pa malapit sa isang latian sa kagubatan. Nilipol na niya ang ilan pang mutated zombies. Ang kanilang walang buhay na katawan ay bumagsak at lumubog ng mas malalim sa latian habang lumilipas ang oras. Splash! Splash! Nakuha ng tunog ang atensyon ni Zoe at ng iba pa. Nagulat sila nang makitang bumubula ang ibabaw ng latian. Parang may lumubog kanina. Maliban doon, sila ay nakaugat sa lupa nang makita ang isang Levi na puno ng dugo. Akala nila ay nakapatay lang siya ng tao at itinapon ang kanilang mga katawan sa latian. Pagkatapos ng lahat, si Levi ay may hindi mabilang na mga kalaban sa lahat ng dako. Kaya naman, hindi na sila magtataka kung sino man sa kanila ang sumulpot at humampas sa anumang oras. Hindi nila naisip na nasa ilalim ng latian ay ang mga patay na bangkay ng mutated zombies. Magkagayunman, hindi sila mag-abala na tingnan ang kasuklam-suklam na latian. Sa paningin nila, abandonadong lugar lang iyon. Boss, paano ka nagtago dito? Nagtatakang tanong ni Asher Dragon. Umiling si Levi. Hindi ako nagtatago, nagpunta lang ako dito para mawala ang mga hadlang. I bet wala ka pang nakitang mutated zombie sa daan dito, di ba? Oo, tama ka. Nagpalitan ng tingin ang iba. Walang duda, tama siya. Sa ngayon, wala pa kaming nakikitang mutated zombies sa daan dito. O, para maging tumpak, nabangga lang namin ang ilang mga patay. Lahat sila ay nilipol ko. Napangiti ng mahina si Levi. Nang marinig iyon, ang iba ay kumbinsido na si Levi ay nambobola. Tingnan ang istruktura ng lupa dito. Ito ay talagang isang perpektong lugar ng pagtatago. Sa lahat ng ito, dapat siyang nagtatago sa latian o iba pang liblib na sulok. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit naiwasan niyang mabangga ang alinman sa mga kakatwang nilalang dito. Napakagandang malaman na ikaw ay mabuti at ligtas. Nag-aalala kami sa iyo. Nakahinga sila ng maluwag. Nakilala mo na ba ang lahat ng manlalaban? Mayroon ka bang paraan ng pakikipag-usap sa iba? Tanong ni Levi. Oo, nagagawa naming makipag-ugnayan sa kahit 3 kapat sa kanila. Kumpiyansa na tumango si Phoenix. Sige, makipag-ugnayan sa kanilang lahat ngayon. Paalisan sila sa hamon sa tournament na ito at sabay-sabay na umatras mula sa kagubatan. Bilisan mo, bilin ni Levi. Ha, napatulala ang lahat, umalis sa hamon at umatras. Nagtaas sila ng boses. Iniyak mo lang nila ang kanilang sarili sa panahon ng pag-survive sa sitwasyon ng buhay at kamatayan, na nagsasaya mula sa hamon ng tournament. Sa sorpresa ng lahat, ang kanilang kapangyarihan ay na-upgrade ng malaki sa pinakabagong labanan. Kaya naman, binalak nilang ipagpatuloy ang pakikipaglaban at pag-upgrade ng kanilang mga kasanayan sa pakikipaglaban pagkatapos nilang masubaybayan si Levi. Ay nako, bakit niya binabato ang basang kumot sa aming pakikipagsapalaran? Hindi nila maiwasang magtaka kung ano ang tumatakbo sa isip ni Levi. Boss,
Bakit mo inutusan kaming lahat na umalis sa tournament challenge na ito? Lahat sila ay nakatingin sa kanya nang may pagtatanong. Oo, nagawa naming i-upgrade ang aming mga kasanayan sa labanan sa pamamagitan ng session sandali ang nakalipas. Sayang kung aalis tayo agad. Walang alinlangan, wala sa kanila ang nag-atubili na huminto kaagad. Hindi lang ikaw. Mula ngayon, ang bawat isa sa inyo ay kailangang humiwalay sa hamon sa tournament. Bilisan mo. I notify ang iba ng sabay-sabay bago pa huli ang lahat. Huwag mag-aksaya ng oras. Ipapaliwanag ko sa'yo. Pagkatapos nito, sinisikap ni Levi ang kanyang makakaya upang iligtas ang mga mandirigma upang hindi mapansin ang kanilang husay sa pakikipaglaban sa kasuklam-suklam na Maya Industries. Nakipagkarera sila sa oras. Hindi pwede. Hindi tayo pwedeng bumitaw ngayon. Ito ay isang gininto ang pagkakataon para sa amin. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kabilis na pag-upgrade ng kapangyarihan. Hindi ako titigil ngayon. Matigas na sabi ni Zoe. So yun lamang po mga master. Sana nag-enjoy kayo sa pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa aking mga susunod na videos.